Kabanata 2751-2760. Si Yuan Ying ni Guhua ay sumigaw at umungal sa takot. Hindi niya akalain na ganito ang kahihinatnan. Natural, hindi maisip ni Chen Lei ang resulta. Gayunpaman, ang reaksyon ay hindi mabagal. Mabilis siyang bumaril, at ginamit ang electric network para isil ang Yuan Ying ni Guhua. Ang bilis ng electric network ay hindi kapanipaniwala. At natakpan nito ang kalangitan sa itaas ng ulo ni Guhua Yuanying sa isang iglap lamang. Sa oras na ito, nag-react din si Guhua at tumakas sa unang pagkakataon. Gayunpaman, ang reaksyon ni Guhua sa oras na ito ay medyo mabagal. Si Yuanying ay nasa himpapawid, natama ng hindi mabilang na mga ilaw ng kuryente, at ang kanyang buong katawan ay namamanhid, at hindi siya makagalaw, agad na nahuli ng malaking grid ng kuryente, tinatakan ito. Chen Lei, damn it, hindi ka pababayaan ng aking Dao clan. Si Yuanying ni Guhua, bagamat selyadong, hindi pa rin sumuko, ngunit malakas na nagbanta. Talaga, naghihintay ako. Hindi pinansin ni Chen Lei ang mga banta ni Guhua at napakalma. Pagkatapos noon, itinago ni Chen Lei ang storage ring sa katawan ni Guhua, at sinunog ng apoy ang katawan ni Guhua bago umalis. Pagkaalis, alam ni Chen Lei na ang buong tunay na pugad ng dragon ay naging lalong mapanganib, at ilang malalakas na tao sa langit at kaharian ng tao ay nagsimula na ring kumilos. Gayunpaman, ang bilang ng mga powerhouse sa langit at mga kaharian ng tao ay napakaliit, at karamihan sa mga ito ay mga powerhouse sa orihinal na kaharian ng mga espiritu. Si Chen Lei ay hindi masyadong nag-aalala. Sa oras na ito, kahit na nakatagpo si Chen Lei ng ikasyam na antas ng powerhouse ng langit at human realm, ganap niyang kayang protektahan ang kanyang sarili. Sumunod, patuloy na hinanap ni Chen Lei ang pugad ng tunay na dragon, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang mga natamo ay unti-unting bumababa. Bagamat malaki ang tunay na pugad ng dragon na ito, ang bilang ng malalakas na tao na nakapasok sa tunay na pugad ng dragon ay mas nakakamangha. Ang mga malalakas na taong ito, tulad ng mga balang tumatawid sa hangganan, ay halos nawala ng laman ng buong tunay na pugad ng dragon. Kung hindi dahil sa asol na dragon stone na nagtayo ng pugad ng tunay na dragon, ito ay magiging buo, at inilagay sa loob ng mga hangganan ng mahusay na porma sayon. Ang mga malalakas na taong ito na pumasok sa pugad ng tunay na dragon ay maaaring mawalan ng laman sa buong pugad ng tunay na dragon. Sunod-sunod na hinanap ni Chen Lei ang 4 o 5 kuweba, ngunit wala siyang nakita. Makikita mo na may breath of treasure chi pa rito. Malinaw, may mga bihirang kayamanan sa mga kuwebang ito noon, ngunit lahat sila ay ibinahagi. Tanggalin mo na. Alam ni Chen Lei, natatakot ako na walang malaking tubo sa hinaharap. Boom! Sa sandaling ito, biglang, nagkaroon ng malakas na tunog tulad ng pagyanig ng bundok, at ang buong orihinal na pugad ng dragon ay hindi maiwasang manginig. Bueno, may mga walang kapars na malalakas na manlalaro na nakikipaglaban, hindi ko alam kung anong mga kayamanan ang natagpuan. Hindi nagatubili si Chen Lei, at agad na sumugod sa lugar kung saan naganap ang malaking paggalaw. Hindi nagtagal, dumating si Chen Lei sa isang malaking kuweba, at sa loob ng malaking kuwebang ito ay mayroon ding isang pool ng tubig. At sa loob ng pool ng tubig ay mayroon talagang isang jade na hugis dragon, na parang ito ay isang psychic. Ano ito? Tiningnan ni Chen Lei ang hugis dragon na jade, at nalaman na ang hugis dragon na jade na ito ay talagang patuloy na humihinga ayon sa ilang mga patakaran, at ang tunog ng pag-ungol ng dragon sa kanyang katawan ay lubhang nakakagulat. Sa sandaling ito, sa loob ng kuwebang ito, may daan-daang malalakas na lalaki na nakatitig sa hugis dragon na jade. Sa himpapawid, 2 malalakas na lalaki ang naglaban ng mabangis, lahat ay Panginoon sa langit at sangkatauhan. Ang isa sa kanila, nakasuot ng ginintoang liwanag, ay talagang isang malakas na tao mula sa Golden Saint Clan, at ang isa pang malakas na lalaki ay isang malakas na tao mula sa Tao Clan. Nag-away ang dalawa at mahigpit na nag-away, mapurol ang araw at ang buwan. Ang Gold Saint Clan ay ang royal clan sa mga Saint Clans. Masasabing ang bawat malakas na tao sa angkan na ito ay isang supreme genius, na tinutukoy ng kanyang bloodline. Gayunpaman, ang mga powerhouse ng Golden Saint Clan ay napakabihirang din at kakaunti sa mga Saint Clans.
Pambihira din ang lakas ng Dao Clan, naramdaman ni Chen Lei na ang pressure sa taong ito ay hindi mas mahina kaysa sa pressure kay Guhua na pinugutan niya ng ulo. Ang labanan sa pagitan ng dalawang superpower ay lubhang mabangis, at ang mga panlilinlang ay lubhang mabangis, at walang nagpakita ng awa. Hoy! Sa huli, ang malakas na lalaki ng Golden Saint Clan ay direktang pumutok ng gintong liwanag, tumusok sa noo ng malakas na lalaki ng Dao Clan. Ang malakas na lalaki ng Dao Clan ay nahulog sa lupa, ang kanyang hininga ay naubos, at si Yuan Ying ay lumipad palabas sa unang pagkakataon. Matapos makatakas ang makapangyarihang Yuan Ying Fei ng Dao Clan, tumakas siya sa labas sa unang pagkakataon. Ang malakas na lalaking ito mula sa mga gintong banal ay hindi humabol sa kanya, ngunit mabangis na tinangay ang daan-daang malalakas na lalaki sa yungib, at sinabi sa malalim na boses, sino pa ba ang hindi tatanggap nito at manggahas na lumabas at mamatay? Sandaling natahimik ang daan-daang malalakas na lalaki. Bago dumating si Chen Lei, ang Golden Saint Clan powerhouse na ito ay pugutan ng ulo ng ilang nangungunang masters, at sa pagkakataong ito, kahit na ang Dao Clan powerhouse ay pinugutan ng ulo. Ngayon, wala nang nang-ahas na hawakan ng makapangyarihang sagradong gintong lalaking ito. Gayunpaman, ang mga taong ito ay walang pag-asa na matalo ang napakalakas at banal na taong ito. Ang powerhouse na ito ng Golden Saint Clan ay talagang isang henyo sa mga henyo. Ang cultivation ay nasa ikatlong antas ng langit at human realm, ngunit may kapangyarihang patayin ang ikasyam na antas ng heaven at human realm, na nakakatakot at nakakamangha. Ang malakas na lalaki ng gininto ang sagradong angkan, nang makitang wala nang nang-ahas na magsalita. Tumawa siya ng malakas, umiling-iling ang kanyang anyo, at tumakbo patungo sa Jade na Hugis Dragon, at kukunin na sana niya ang Jade na Hugis Dragon. Gayunpaman, bago niya mahuli ang Hugis Dragon na Jade, isang Sword Chi, Air ang bumaril sa kanya. Ang Sword Chi na ito ay napakabangis, na nagpaparamdam sa Golden Saint Expert na ito ng malaking panganib, at walang pag-aalinlangan, direktang gumalaw siya sa hangin, iniiwasan ang nakakatakot na espadang Chi na ito. Sino ang nananakit ng mga tao ng palihim? Ang malakas na lalaking ito mula sa gininto ang sagradong angkan ay may nakamamatay na hangin, ang kanyang mga mata ay dahan-daang nagwawalis, hinahanap ang taong palihim na lumalapit sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin sa pananakit ng mga tao ng palihim? Nag-shoot lang ako, okay. Isang boses ang tumunog, at si Chen Lei iyon. Nang makita ni Chen Lei ang daan-daang malalakas na tao sa paligid niya, hindi siya nang ahas na kumilos, hindi siya nagdalawang isip na kumilos at pigilan ang gintong santo. Dahil napagtanto din ni Chen Lei na ang Hugis Dragon na piraso ng Jade ay isang pambihirang kayamanan. Ang Hugis Dragon na Jade na ito ay dapat maglaman ng Chi Refining Technique ng tunay na dragon. Kung makukuha niya ang True Dragon Chi Refining Technique, tiyak na madidagdagan niya ang kanyang lakas sa susunod na antas. Dahil dito, hindi nag-atubili si Chen Lei na kumilos para pigilan ang malakas na lalaki mula sa Golden Saint Clan. At ang Golden Saint Clan, nang makita niya ang galaw ni Chen Lei, sumigaw siya at tinapik ng palad si Chen Lei. Ang isang maliit na lahi ng tao ay nangangahas na pigilan ako. Pagod na pagod ako, lumayas ka sa akin. Ang malakas na lalaking ito mula sa Golden Saints ay hindi kilala si Chen Lei, ngunit naniniwala na siya ay isang ordinaryong lahi ng tao. Kumilos siya ng walang awa at lubusang kinasusuklaman si Chen Lei. Si Chen Lei, sa sandaling ito, sa daan-daang makapangyarihang tao sa paligid, may nakakilala kay Chen Lei at napabulalas. Kabanata 2752. Natural na narinig ng gintong santo, isang malakas na tao, ang mga bulong ng maraming malalakas na lalaki sa paligid niya. Ano, ikaw Chen Lei, wala ka talagang hahanapin sa pamamagitan ng bakal na sapatos, walang effort na pumunta, hinahanap kita, pero hindi ko inaasahan na mag-isa kang pupunta dito. Panipi. Ang malakas na lalaking ito mula sa Golden Saint Clan ay nagsabi sa isang malalim na boses, ang kanyang mga nasasakupan ay mas walang awa, at ang kanyang lakas ay tumaas ng ilang higit pang mga puntos, at sinampal niya si Chen Lei ng malakas. Ang gininto ang liwanag ay lumundag, tulad ng rumaragasang alon na humahampas sa kalangitan, tulad ng magulong alon na humahampas sa dalampasigan, ang kawalan ng laman ay nag-vibrate, na umaagos patungo kay Chen Lei.
Nahaharap sa nakakatakot na suntok mula sa gintong santo, ibinaba ni Chenlei ang kanyang kamao at direktang sinalubong ito ng suntok. Boom! Tulad ng siyam na araw na walang hanggang kulog na sumasabog, ang suntok ni Chenlei ay tumama sa palad ng Golden Saint Strongman. Pagkaraan ng ilang sandali, ang hindi masusukat na liwanag ay sumabog at tumama sa lahat ng direksyon, na bumubuo ng isang pangkalahatang agos, at ang mapanirang kapangyarihan ay kamangha-mangha. Ang hindi mabilang na mga powerhouse sa paligid na nanunood ng labanan, isa-isa, tulad ng mga ahas na alakdan, ay mabilis na umatras, at hindi naglakas loob na hayaang lumapit ang tumatakas na kapangyarihang ito, dahil ang kapangyarihang ito ay lubhang nakakatakot at madaling maalog sila sa ambon ng dugo. Ang malalakas na tao na nanood ng labanang ito ay umatras ng medyo malayo, iniwan si Chenlei at ang Golden Saint Clan na may malawak na larangan ng digmaan, sapat na para sa kanila na lumaban at magbigay ng buong laro. Sinuntok ni Chenlei ang malakas na lalaki mula sa Golden Sacred Clan, at biglang nakaramdam ng matinding sakit mula sa kanyang kamao. Ang malalakas na lalaki ng Golden Sacred Clan, maging ito ay body or cultivation practice, ay napakalakas. Nakakatakot ang lahat, at kamangha-mangha. Tungkol naman sa malakas na gintong santo, nakaramdam din siya ng matinding sakit sa kanyang kamao, at maaaring mabali ang kanyang mga buto. Ang Golden Sacred Clan powerhouse na ito ay tumitig ng matalim. Alam niya ang pangalan ni Chenlei at ang lakas ni Chenlei, ngunit hindi niya itinuring na kalaban niya si Chenlei. Dapat mong malaman na siya ay isang napakalakas na manlalaro sa mga Golden Saints. Sa mga Golden Saints, bihira siyang makatagpo ng mga kalaban. Ngunit ngayon, habang lumalaban siya, napagtanto niya na talagang nakaramdam siya ng matinding pressure. Ang Chenlei na ito ay isang nakakatakot na halimaw. Patayin! Gayunpaman, ang malakas na lalaking ito mula sa Golden Saint Clan ay hindi natakot, ngunit sa halip ay pinukaw ang kanyang fighting spirit at gumawa ng nakakabaliw na hakbang patungo kay Chenlei. Direktang sinira ng Golden Sage powerhouse na ito ang sagradong sining ng mga Golden Sage. Ang mga gininto ang sinag ng liwanag ay magkakaugnay ng patayo at paalang, at mas nagliliyab kaysa sa araw. Nakakamangha ang tumatagos na kapangyarihan nito, at umaapaw ang kalangitan, at lumubog ito patungo kay Chenlei. Nakaramdam ng matinding banta si Chenlei. Ang Gold Saint Clan na ito ay maaaring hindi kasing lakas ng dawist na si Guhua, ngunit hindi siya mas mahina kaysa kay Guhua. Siya ay mapalad na mapugutan ng ulo si Guhua. Naging inspirasyon niya ang kapangyarihan ng maswerteng strike sa Chi, air technique ng Heavenly Love Inning. Gayunpaman, sa pagharap sa Golden Saint powerhouse na ito, hindi niya inakala na ito ay magpapasigla pa ng mas maswerteng pag-atake. Kinailangan niyang umasa sa kanyang sariling lakas sa pakikipaglaban upang labanan ang malakas na tao ng Golden Saint Clan. Ang katawan ni Chenlei ay kumikinang na may 10,000 treasure gourds, na nagbigay kay Chenlei ng tuloy-tuloy na daloy ng espiritual na enerhiya, habang si Chenlei ay parang isang espada, na naglalabas ng isang serye ng walang kapantay na mga ilaw ng espada, at humahampas patungo sa pinakamataas na sage ng Golden Saint Clan. Kasanayan, sa pag-atake laban sa pag-atake. Biglang pinutol ng walang hangganang liwanag ng espada ang isang malaking piraso ng ginintoang liwanag, at walang awang pinutol ang ulo nitong ginintoang sagradong powerhouse. Ang powerhouse ng Golden Saint Clan na ito, na may gintong marka na natitira sa pagitan ng kanyang mga palad, ang marka ay parang ulap, umaalon, at ang kapangyarihan nito ay walang kapares. Bumaril siya pasulong, na nagbukas ng serye ng Saint Clan magic tricks upang kontrahin ang paparating na Chenlei Jiangwang. Kabilang sa mga ito, hindi mabilang na mga sinag ng liwanag at ron ang nagbanggaan, pagkatapos ay sumabog, nagiging ulap ng kabute, tumataas, naglalabas ng nakakatakot na aura, at ang mapanirang kapangyarihan nito ay kamangha-mangha. Maraming malalakas na tao na nanood ng labanan mula sa malayo, na nakikita ang labanan na ito. Lahat ay mukhang pangit, at ang espiritu ng lahat ay nanginig, halos malote sa lupa. Ang lakas ni Chenlei at ng mga ginintoang santo na lumalaban sa malalakas ay tunay na nakakatakot. Ang mga eksperto na nanood ng labanan na ito mula sa malayo ay nadama na sa mga kamay ni Chenlei at ng mga gintong santo, maaaring suportahan pa nila ang isang galaw. Kung hindi sila bumaba, ang agwat sa pagitan nila ay gumagawa sa kanila ng labis na desperado, na nagsilang ng mga demonyo.
Para naman kay Chen Lei at sa Golden Holy Clan Powerhouse, mayroong daan-daang mga trick upang labanan ang isa't isa sa isang iglap, at sila ay pantay na nahahati, at walang sinuman ang maaaring gumawa ng anuman. Chen Lei, inaamin ko na ikaw ay talagang pambihira para maging kalaban ko. Gayunpaman, ang lahat ng aking mga kalaban ay ipinadala sa impyerno sa pamamagitan ng aking sariling mga kamay, at ikaw ay walang pagbubukod. Sa oras na ito, ang ginintoang sage, ang malakas na tao, ay nagbuga ng ginintoang liwanag sa buong katawan niya, at ang mga gintong simbolo sa buong katawan niya ay nagniningning, na bumubuo ng isang gintong silungan. Ang makapangyarihang ginintoang sage, ang kanyang aura ay tumaas ng maraming beses, nakakatakot. Ganap na nagalit ang Golden Sacred Clan Powerhouse na ito at ginamit ang super secret technique ng Golden Sacred Clan. Mayroon ka bang anumang mga lihim na pamamaraan na magagamit? Nakaharap sa isang gininto ang sagradong powerhouse na 12-dosenang beses na mas malakas, hindi nag-atubili si Chen Lei na direktang sirain ang crit rune. Kasabay nito, ang orihinal na kakayahan sa kanyang katawan ay puno na ng kapangyarihan. Wasakin, ilipat ang lahat ng potensyal. Sa sandaling ito, si Chen Lei ay puno ng purple chi, at hindi mabilang na purple na misteryosong rune ang makapal na natatakpan. Sari-saring bulaklak ang nakikita sa buong katawan niya. Ang Dao Lotus ay namumulaklak, ang mga bituin ay umiikot, at nagninangas na apoy, na ginagawang parang Diyos na hari si Chen Lei. Patayin! Ang malakas na tao mula sa Golden Sacred Clan ay sumigaw ng malakas at sinubukan ang kanyang makakaya na sirain ang ultimate secret technique ng Golden Sacred Clan, ang Golden Sacred Dragon Technique. Pagkaraan ng ilang sandali, isang piraso ng gininto ang rune ang direktang sumugod palabas, sa himpapawid. Naging isang walang katulad na gintong banal na dragon, 10,000 talampakan ang laki, gininto ang liwanag na nagniningning, na may pinakamataas na kamahalan. Ang gininto ang sagradong dragon na ito ay isang lihim na pamamaraan ng martial arts, ngunit sa sandaling ito, nagtataglay ito ng pinakamataas na espiritualidad at direktang pinatay si Chen Lei. Ang pamamaraan ng gininto ang sagradong dragon na ito ay ang tunay na lihim na pamamaraan ng gintong sagradong pamilya. Nakakagulat ang napakalaking kapangyarihan nito. Noon, ang dalubhasang ito sa gininto ang santo, batay sa kakaibang kaalamang ito, ay minsang nakapatay ng isang makalangit na kaharian. Nine-tiered Master. Natural na naramdaman ni Chen Lei ang lagim ng gintong sagradong dragon na ito. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang pagsasanay ay isinama ang malalim na kahulugan ng Great Desolation Fulong Feast, at natural na may nakakapigil na epekto sa ganitong uri ng pagsasanay na naglalaman ng mga dragon at dragon syempre, kung ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig ay masyadong malaki, kahit na mayroon sila ng epekto ng Great Desolate Fulong Feast, talagang walang paraan upang makabawi sa pagitan nila. Sa kabutihang palad, ang lakas ni Chen Lei ay hindi gaanong naiiba sa gininto ang santong strongman na ito. Ang malalim na kahulugan ng Great Desolate Fulong Feast ay maaari pa ring gumanap sa kanyang kasalukuyang pagsasanay. Itinaas ni Chen Lei ang kanyang palad, ginamit ang kanyang palad bilang isang espada, at marahas na nilaslas. Sa isang sandali, isang malakas na liwanag ng espada, tulad ng isang ilog ng mga bituin, na tumalsik ng husto patungo sa malaking gintong banal na dragon. Ang malaking liwanag ng espada na ito ay parang isang ilog ng mga bituin, makapal na natatakpan ng mga rune, ang aura ay lubhang nakakatakot, nagtataglay ng pinakamataas na kapangyarihan. Sa ilalim ng liwanag ng espada na ito, hindi mabilang na makapangyarihang mga tao na nanunood ng labanan mula sa malayo ay nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga kaluluwa, at ang espada ni Chen Lei ay tila nilaslas ang kanilang mga kaluluwa. Boom! Sa isang malakas na tunog, ang tumataas na liwanag ng espada na ito ay direktang tumama sa gintong banal na dragon. Ang malaking gininto ang banal na dragon na may walang kap-oras na banal na kamahalan ay dumurog sa bawat pulgada, naging ulan ng liwanag, at naglaho sa hangin. At ang liwanag ng espada na lumundag na parang kalawakan, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi mapigilan, at dumaan ito, nilunod ang malakas na lalaki ng Golden Sacred Clan. Kabanata 2753. Ang gininto ang sagradong powerhouse na ito, kahit na ang kanyang katawan ay nabaluktot sa ulap ng dugo ng ambon ng nakakatakot na liwanag ng espada, ang kanyang mga Diyos ay ganap na nawasak,
at kahit si Yuan Ying ay hindi nagkaroon ng oras upang makatakas. Ang lakas ng espada ni Chen Lei ay talagang napakahusay. Maraming malalakas na lalaki na nanunood ng labanan mula sa malayo ang biglang nabigla. Walang inaasahan na pupugutan ng ulo ni Chen Lei ang malakas na lalaki mula sa Golden Sacred Clan. Si Chen Lei mismo ay hindi inaasahan na ang espadang ito ay napakalakas. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng espadang ito ay sa kabila ng buong pagsisikap ni Chen Lei na gamitin ang crit rune, may isa pang punto. Iyon ay, muli niyang binigyang inspirasyon ng kapangyarihan ng maswerteng suntok. Isang maswerteng suntok at isang rune critique ang nagpapataas ng lakas ng espada ni Chen Lei ng daan-daang beses. Hindi pa banggitin ang paglilinang ng gininto ang sagradong powerhouse ay nasa ikatlong antas lamang ng langit at kaharian ng tao, kahit na siya ay isang paglilinang na umabot na sa ikasyam na antas ng langit at kaharian ng tao, at ganap na hindi nito kayang pigilan ang kapangyarihan ng espadang ito. Sa sandaling ito, hindi pinansin ni Chen Lei ang gulat na ekspresyon ng iba pang audience. Napailing siya at tumambad sa pole. Inilabas niya ang Jade na Hugis Dragon at itinago ito. Sa oras na ito, ang iba pang malalakas na tao ay nag-react, at nagkaroon ng pagsabog ng mga magulong boses, at nagkaroon ng maraming talakayan. Bagamat na pag-usapan na ng mga powerhouse na ito, ngunit sa oras na ito, walang nang ahas na kumilos para agawin ang swerte ni Chen Lei. Dati, ang malakas na tao mula sa Golden Saint Clan ay nagulat sa maraming malalakas na tao. Ngayong pinugutan na ni Chen Lei ang Golden Saint Clan, natural na hindi nang ahas ang mga taong ito na salakayin si Chen Lei. At hindi sinasadya ni Chen Lei na manatili dito ng matagal, umiling siya at lumubog na sa isa pang daanan at nawala. Pagkaalis ni Chen Lei, nakahinga ng maluwag ang mga powerhouse na ito. Pagkatapos, nagsimula silang mag-usap tungkol sa lakas ni Chen Lei. Nagawa nilang patayin ang lahat ng gintong banal sa isang espada. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa ni Chen Lei, ang tunay na kapangyarihan ay, grabe. Ang mga taong ito ay nag-usap saglit, ngunit lahat sila ay naghiwa-hiwalay, kailangan nilang maghanap ng mga pagkakataon sa ibang lugar. Kaya lang, ang mga pagkakataon sa pugad ng tunay na dragon ay talagang pinagsaluhan ng napakaraming malalakas na tao. Kahit na ang malalakas na taong ito ay naghanap ng mabuti, sila ay nakatadhana na walang makuha. Hinanap ni Chen Lei ang tunay na pugad ng dragon sa loob ng 3 araw, at muli ay walang ani. Sa ganoong sitwasyon, alam ni Chen Lei na ang buong orihinal na pugad ng dragon ay walang laman. Siyempre, nandoon pa rin ang Blue Dragon Stone na nagtayo ng pugad ng orihinal na dragon, ngunit walang makakapaghukay nito, kaya siyempre kailangan kong gawin ito. Noong una ay gustong paglaruan ni Chen Lei ang ideyang ito ng Blue Dragon Stone, ngunit sa kasamaang palad ang kanyang mga kasanayan sa pagbuo ay malayo sa pagsira sa buong pugad na itinayo ng asul na Dragon Stone, kaya kinailangan ni Chen Lei na talikuran ang planong ito. Susunod, aalis na si Chen Lei sa totoong pugad ng dragon na ito. Sa katunayan, sa oras na ito, mayroon ng hindi mabilang na malalakas na lalaki na nagsimulang umalis sa pugad ng orihinal na dragon. Sa nakalipas na ilang araw, ang mga powerhouse na ito ay walang nakitang anuman sa pugad ng tunay na dragon, at alam nilang lahat na ang lahat ng pagkakataon sa pugad ng tunay na dragon ay nilinis nila. Sa pugad ng isang tunay na dragon, maraming pagkakataon, at ang mga powerhouse na ito ay may higit o mas kaunting mga pakinabang. Sa ganitong paraan, naisipan pa ng ilang tao na pumatay ng mga tao at pagnakawan ng kayamanan, gayon din ang pag-atake at pagpatay sa iba pang makapangyarihang tao paminsan-minsan. Hindi maraming malalakas na tao ang may hawak ng ideyang ito, kaya ngayon ang pugad ng totoong dragon na ito ay naging mas mapanganib. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, karamihan sa malalakas na lalaki ay hindi naglalayong manatili pa sa pugad ng tunay na dragon na ito, ngunit handang umalis. Kung tutuusin, kahit gaano karaming pagkakataon ang mayroon ka, hindi mo ito hahayaang mabuhay, hindi ba't katumbas iyon ng paggawa ng damit pangkasal para sa iba? Anong katangahan, natural na ayaw gawin ng malalakas na tao na ito? Maraming malalakas na lalaki ang nagsimulang sumugod palabas ng orihinal na pugad ng dragon. Walang exception si Chen Lei, na lumabas sa pugad ng totoong dragon. Hoy! Sa araw na ito, si Chen Lei ay nagmamadaling tumakbo palabas ng tunay na pugad ng dragon.
Biglang, isang malamig na liwanag ang lumitaw mula sa manipis na hangin at direktang tumagos sa dibdib ni Chenlei. Nang niyugyug ni Chenlei ang kanyang anyo, direktang iniwasan niya ang malamig na liwanag. Sa sandaling ito, isang malakas na lalaki na mukhang burol ang hamarang sa daanan ni Chenlei. Ang malamig na liwanag na ngayon lang ay nanggaling sa malaki at parang burol na malakas na lalaking ito. Tiningnan ni Chenlei ang napakalaki at malakas na lalaking ito, at nalaman na ang malakas na lalaking ito ay isang malakas na tao sa Magic Horn Rhinoceros clan. Ang pinakamalakas na bahagi ng pamilya ng Magic Horn ay nasa pares ng Magic Horn sa ulo nito. Ang pares ng mahiwagang sungay na ito ay sinasabing nagtataglay ng mga kapangyarihan ng demonyo. Sa madaling salita, ang pamilya ng Devil Horn ay may sariling dugo ng demonyo, ngunit ito ay unti-unting umunlad. Ang dugo ng demonyo ay unti-unting pumapayat. Sa huli, ang pares ng sungay na ito lamang ang may malademonyong katangian. May isa pang kasabihan na nagsasabing isa itong Magical Rhinoceros family. Ang dugo ng demonyo sa katawan ay hindi naging manipis, ngunit lahat ng ito ay natipon sa pares ng mahiwagang sungay na ito. Anuman ang pahayag, mayroon lamang talagang isang kahulugan. Ito ay ang mahiwagang pamilya ng rhinoceros. Ang pares ng mahiwagang sungay na ito ay lubhang nakakatakot. Ang malakas na lalaking ito mula sa Magic Horn Rhinoceros clan ay talagang isang malakas na tao na may ideya ng pagpatay ng mga tao at pagharap sa mga bagay. Sa pagkakataong ito, ang kanyang ideya ay tinamaan ni Chenlei. Ang malakas na tao mula sa Magic Horn Rhinoceros clan ay hindi mahina. Isa siyang Lone Ranger. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi niya kilala si Chenlei, at hindi pa niya nakita si Chenlei. Doon lang siya mahihilo at direktang sasalakayin si Chenlei. Sa oras na ito, ang malakas na lalaki mula sa Magic Horn Rhinoceros clan ay sumugod kay Chenlei nang walang sinasabi. Si Chenlei ay natural na hindi nagsasalita ng walang kaparirikon, at ang kanyang lumilipad na figure ay lumipad patungo sa malakas na tao ng Magic Horn Rhinoceros tribe. Itong makapangyarihang Magical Horn Rhinoceros clan, nakita si Chenlei na nagsalubong ang kanyang mga kamao, at ngumisi. Ang kanilang angkan ay hindi lamang ang katakutan ng mga mahiwagang sungay sa ulo, kundi pati na rin ang natural na banal na kapangyarihan at walang hangganang pisikal na lakas. Nang makita si Chenlei ng sangkatauhan, naglakas loob na umatake gamit ang kanyang katawan. Ang makapangyarihang Magic Horned Rhinocero na ito, nang walang pag-aalinlangan, ay winigiway ang kanyang kamay na bakal at pinasabog si Chenlei ng parehong suntok. Boom! Sa isang malakas na putok, ang suntok ni Chenlei ay tumama sa katawan ng malakas na rhinoceros na ito gamit ang isang mahiwagang sungay. Saglit, ang kamao ng makapangyarihang Magic Horned Rhinocero na ito ay pinasabog ni Chenlei at naging ulap ng dugong ambon. Pagkatapos, ang kanyang buong braso ay direktang nawala. Sa ilalim ng malakas na kamao ni Chenlei, ang parehong bagay ay naging kawalan. Umuungol. Ang malalakas na rhinocero na ito na may mahiwagang sungay ay umungal. Ang mga mata nito ay pula ng dugo, at isang malakas na aura ang sumabog, nakakatakot at nakakatakot. Sa ibabaw ng kanyang ulo, isang pares ng mahiwagang sungay, na may itim na liwanag na silk condensing, at ito ay magpapadala ng isang walang katulad na suntok. Gayunpaman, may tunog na pumutok sa kalangitan, at biglang lumitaw ang isang liwanag ng espada, na direktang tumatama sa leeg nitong mahiwagang may sungay na rhinocero. Saglit, nabaril ang ulo nitong mahiwagang may sungay na rhinoceros. Lumilipad pataas, ang dugo sa leeg ay parang fountain, na nag-spray sa langit daan-daang metro sa itaas. Ang primordial na sanggol ng makapangyarihang Devil Horn Rhinoceros, na may gulat na hitsura, ay sumugod palabas at tatakas na sana, ngunit direktang ikinulong ni Chenlei gamit ang isang electric network. Ang primordial na sanggol ng makapangyarihang Devil Horn Rhinoceros ay direktang ikinulong ni Nate. Pagkatapos nito, kinuha ni Chenlei ang pagnakawan mula sa Magic Horn Rhinoceros, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Kabanata 2754. Malayo ang nilakbay ni Chenlei. Sa pagkakataong ito, walang nakapiring, at gustong patayin siya at pabagsakin. Si Chenlei ay maayos na lumitaw malapit sa mata ng dagat. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw si Chenlei malapit sa mata ng dagat, narinig niya ang tunog ng matinding labanan.
Sa labas, mabangis na labanan ang nagaganap, at hindi mabilang na espiritual na chi, air element fluctuations ang nagpang-inig sa kawalan. Kung tungkol sa mata ng dagat, mayroong mga tuod at mga armas sa lahat ng dako, at damaloy ang dugo sa mga ilog. Hindi ko alam kung ilang malalakas na tao ang pinugutan ng ulo dito. Anong nangyari? Agad na nagpakita rito si Chen Lei, nakakita ng malaking bilang ng malalakas na lalaki. Lahat ay tumigil dito, at agad na tinanong ang malalakas na lalaki. Si Young Master Chen pala, ganito. Ang labasan sa labas ay hinarang ng 3 makapangyarihang Sea Clans. Kapag nakalabas na kami, papatayin sila ng 3 makapangyarihang Sea Clans at makikita ang kanilang poster, ay para mahuli kaming lahat. Sabi ng malakas na lalaki kay Chen Lei. Ano, 3 powerhouse ng Sea Clan? Bahagyang nagbago ang kutis ni Chen Lei. Kung talagang tinataka ng Sea Clan ang lugar na ito, magiging napakahirap. Alam din ni Chen Lei na ang Sea Clan sa Endless Sea ay lubhang pagalit sa iba't ibang lahi sa Central Continent. Kung gusto mong magmadaling lumabas, maaaring hindi ito madaling gawain. Desir, pagkatapos nito, ilang mga figure ang naglakad pabalik ng direkta mula sa labas ng mata ng dagat. Kumusta ang lahat? Duguan ang mga karakter na ito. Hindi ko alam kung sa kanila ba sila o sa kalaban, pero mukhang nagulat silang lahat. Ang isa sa malalakas na lalaki ay nagpunas ng isang dakot ng plasma sa kanyang mukha, at galit na nagsabi, ang grupo ng mga pagong na bastard ay masyadong malas, hindi sila nang ahas na makipaglaban sa amin ng mag-isa, ngunit sumugod sila. Masyado kaming marami, mas mababa, hindi nila ito kalaban. Panipi. Ang malakas na lalaking ito ay isang Protoss Master. Ang Protoss ay isa ring mapagmataas na henerasyon ng Chi, Espiritu. Palibas sa hinaharang ka ng iba, paano ka naman magmadaling lumabas? Gayunpaman, napakaraming mga karera sa dagat sa labas, at ang kanilang lakas ay pambihira. Sumugod siya ilang sandali, walang makakalabas na mga sundalo sa Sea Clan ay napilitang umatras. Ang isa pang malakas na lalaki mula sa Hanyuan Academy, na may dugong dumadaloy ng diretsyo sa kanyang katawan, ay nagsabi, ang lahi sa dagat na ito ay masyadong tuso at tuso. Naghihintay sila ng trabahong aagaw sa ating swerte. Kung gusto mong magmadaling lumabas, dapat magtulungan ang lahat para magkaroon ng kislap ng buhay. Panipi. Yes you guys, sobrang daming marines sa taas. Kung hindi tayo magkadikit, ang resulta ay isa-isa tayong papatayin ng mga marino. Kaya, ngayon iminumungkahi ko, magkaisa tayo at magmadaling lumabas. Lahat ay sabik na magkaroon ng pag-asa na manalo, paano na? Panipi. Sabi ng isa pang malakas na lalaki sa lahat. Iyan ay isang espiritual na guro. May nagsalita, at diretsyong sinabi, nakatingin sa malakas na lalaking nagbigay ng mungkahi. Ang malakas na lalaking ito, na tinatawag na Master of the Spirit Eye, ay isang bihirang henyo mula sa pamilya ng Spirit Eye. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Master of Spirit Eye na ito ay mayroong maraming magagandang pagkakaibigan at relasyon. Nasiyahan siya sa napakagandang kumpanya, reputasyon sa walang hangganang kontinenteng ito, hindi mabilang na malalakas na tao, igalang ang espiritual na Panginoon. Lahat, sumasang-ayon ako sa opinyon ni Master Ling Mo at nagpasya akong lumahok sa labanang ito. Maya-maya ay may malakas na tugon. Sumasang-ayon din ako. Sumasang-ayon din ako. Maraming malalakas na tao ang sunod-sunod na nagpahayag ng kanilang mga opinyon, at lahat sila ay nagpahayag ng kanilang pagpayag na kumilos ng sama-sama at lumaban hanggang kamatayan kasama ang malalakas na tao ng angkan ng dagat. Napakaraming sea races doon. Hindi sila kayang labanan ng isang tao lamang. Kung hindi sila kumilos ng magkasama, maaabot sila sa isang patay na dulo. Alam ng lahat ng malalakas ang katotohanan ito. Kaya lang, imposible talaga. May 3 makapangyarihang Sea Clan powerhouses sa labas, at sa ilalim ng Sea Clan powerhouses na ito, mayroon ding 12 ng langit at human powerhouses. Dapat tayong bumuo ng isang piling puwersa na maaaring huminto sa mga nangungunang powerhouse na ito ng Sea Clan. Kung hindi, kahit magkayakap kami, siguradong mahirap pigilan ang isa't isa. Panipi. Sinabi ng isa pang malakas na lalaki, ito ay isang ikalimang antas ng Heaven Realm Master, na ipinanganak mula sa angkan ng mga ibon ng espiritu. Ang angkan ng mga ibon ng espiritu, sa buong gitnang kaharian,
kahit na hindi ang pinakamalakas na angkan na may pinakamataas na ranggo, mayroong isang alamat sa angkan na ito na ang angkan na ito ay maaaring nagmula sa linya ng Suzaku. Kung kaya nitong gisingin si Suzaku sa lipi ng katawan, tiyak na magkakaroon ng Supermaster ang clan na ito na magwawalis sa isang tabi. Ang malakas na taong ito mula sa angkan ng Spirit Sparrow ay nagparamdam sa mga tao ng sobrang init, tulad ng isang maliit na araw. Ang karaniwang malakas na tao ay hindi gustong makalapit dito, dahil ito ay masyadong mainit, tulad ng isang lechon na apoy. Ang malakas na lalaking ito mula sa angkan ng Ling Ke, na pinangalan ng Kei Jishao, ay isa ring sikat na malakas na tao sa walang hangganang kontinente. Hindi masama, sa oras na ito, muling nagsalita ang Spirit Eye Master, nagsasabing, lahat, kailangan natin ng ilang mga Supermaster, kahit man lang sa ikatlong antas ng langit at kaharian ng tao. Ngayon, hindi mo na kailangang itago ang iyong lakas. Ang laban na ito, kailangang gawin ng lahat ang lahat para magkaroon ng pagkakataon. Kung gusto mo pa ring itago ang iyong lakas at kunin ang bargainang, kung gayon ang lahat ay dead end. Ito ay hindi nababahala. Ang sitwasyong ito ay talagang mas mapanganib kaysa sa sinabi ko. Panipi. Sige, dahil nagsalita na ang espiritual na guro, kung gayon bilangin mo ako. This time, isang matipunong lalaki ang agad na sumagot. 10 metro ang taas ng lalaking ito. Ang kanyang mga kalamnan ay tulad ng mga umbok na bakal, na umaagos ng itim at gintong kinang, tulad ng mga bakal na tore. Isang mapang-akit na aura ang lumabas sa kanya. Kaya si Kuya Heigang. Nakangiti si Master Ling Mo habang nakatingin sa matipunong lalaking ito. Ang matipunong lalaking ito ay isang malakas na tao mula sa angkan ng itim na oso, at siya ay medyo sikat din sa walang katapusang kontinente. Ang angkan ng itim na oso, kabilang din sa 10,000 angkan, ay hindi isang malakas na angkan, ngunit iba ang malakas na lalaking ito na nagngangalang Heigang. Ito ay isang malupit, hindi pangkaraniwang kapangyarihan, at ang kanyang sariling paglilinang ay pambihira din. Sa ika-6 na antas ng Heaven and Human Realm, at pagkatapos makipagsapalaran, nakapagluwas siya ng malalim na tubig, ang kanyang lakas ay pambihira, at siya ay isang mahusay na guro. Di nagtagal, isang sikat na malakas na tao sa langit at kaharian ng tao ang lumabas ng sunod-sunod, tumayo, at handang tumulong sa labanang ito. Alam kasi nilang lahat na kung gagawa pa sila ng sarili nilang kalkulasyon, dead end lang. Ibilang mo rin ako, mahinang sabi ni Chen Lei, at naglakad palabas ng crowd. Si Chen Lei pala, anak ni Chen. Sa pagsali mo sa amin, mas magiging kumpiyansa kami. Matapos makitang lumitaw si Chen Lei, nagliwanag ang mga mata ni Master Ling Mo at tumawa siya, lubos na nasisiyahan. Ang hitsura ni Chen Lei ay naging dahilan din ng mga makalangit at kapangyarihan ng tao na ibinaon ang kanilang mga tingin kay Chen Lei. Ang kasalukuyang pangalan ni Chen Lei, kahit man lang sa pugad ng tunay na dragon na ito, ay talagang napakalakas, lalo na ang gawa ng pagsabog at pagpatay sa malakas na lalaki ng Golden Saint Clan, at naipasa na sa pandinig ng malakas na tao. Kabanata 2755. Siyempre, mayroon ding ilang mga mata na nakatutok kay Chen Lei na may masamang intensyon. Hindi lihim na si Chen Lei ang may pinakamagandang pagkakataon na makuha ang tunay na pugad ng dragon, ang asul na sibat ng dragon. Ang ilang mga powerhouse, lalo na ang mga nasa itaas ng makalangit na kaharian, ay hindi nais na agawin ang asul na sibat ng dragon na ito. Kaya lang sobrang laki ng pugad ng totoong dragon na ito. Ang ilan sa kanila ay naghanap na ng mga bakas ni Chen Lei, ngunit sa huli, walang resulta. Ngayong lumitaw na si Chen Lei, ang ilan sa malalakas ay likas na sakam. At naramdaman din ng espiritual na guro ang mga pagbabago sa ilang makapangyarihang aura, at mabilis na sinabi, lahat, tiyak na hindi ngayon ang oras para tayo ay magkasalungatan. Ang bawat isa ay dapat tumutok sa pangkalahatang sitwasyon, kung hindi, lahat tayo ay mamamatay sa kamay ng angkan ng dagat. Panipi. Matapos marinig ang mga salita ni Master Ling Mo, pinilit ng ilang malalakas na tao na idiin ang kanilang mga kamay. Malamig na umungol si Chen Lei. Kahit na mahina ang kanyang lakas, hindi siya isang malambot na persimmon. Kung gusto siyang hampasin ng malalakas na lalaking ito ng abacus, tiyak na manghihingi sila ng gulo, at hinding-hindi siya maglalaro. Walang awa. Gayunpaman, sa kabutihang palad,
ang lahat ay nahaharap ngayon sa matinding pressure mula sa Sea Clan. Sa ilalim ng banta ng buhay, hindi sila nabihag ng kasakiman, at nananatili silang mulat. Lahat, ngayon ang ating lakas ay dapat na kayang pigilan ang malalakas na angkan ng dagat sa labas. Lahat ay nakikinig sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi natin sinusubukang patayin ang kalaban, ngunit protektahan ang ating sarili. Kaya naman, tayo ay nasa harapan at papatayin gumawa ng madugong landas, at ang lahat ay hindi dapat masangkot sa angkan ng dagat, tumakas dito sa unang pagkakataon, hanggat nakatakas ka sa pagkubkob ng angkan ng dagat, kung gayon hindi magiging madali para sa mga angkan ng dagat na ito na maabyutan muli sa amin. Pagkatapos nating umalis, at pagkatapos ay ipatawag ang malalakas na lumaban hanggang kamatayan kasama nitong lahi sa dagat. Muling sabi ng Spirit ay Master. Okay, nakikinig kami sa espiritual na guro. Maraming malalakas na tao ang biglang sumagot. Kung ganoon, lahat, kami ay agad na magpapahinga, mag-recharge ng aming enerhiya, at pagkatapos ng isang oras, kami ay aatake. Sinabi ni Master Lingmo sa lahat. Maraming malalakas na lalaki ang sunod-sunod na tumango, lahat ay nakaupo, ang ilan ay umiinom ng mga table tas, at ang ilan ay gumagamit ng mga ehersisyo upang pagalingin ang kanilang mga pinsala, upang maibalik nila ang kanilang sarili sa kanilang pinakamataas na kalagayan upang harapin ang susunod na labanan. Alam ng lahat ng mga powerhouse na ito na kahit isang maliit na pinsala ay maaaring maging isang nakamamatay na pinsala sa panahon ng digmaan. Sa makatuwid, ang lahat ng mga powerhouses ay hindi nang ahas na kumuha ng kaunting kawalang ingat. Makalipas ang isang oras, bumalik ang lahat sa kanilang pinakamataas na kalagayan. Binuksan ni Master Lingmo ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay puno ng kahangahangang liwanag, at sinabi, lahat, ngayon na ang oras upang magpasya sa ating kapalaran. Lahat ay papatayin kasama ko. Pakipaglaban ng husto, hindi ka pwedeng umatras, kung hindi, magkakaroon ng kamatayan ngunit walang buhay. Panipi. Sir, makatiyak ka, lalaban ako hanggang kamatayan. Malakas na sinabi ng maraming guro, at alam nilang lahat na sa pagkakataong ito, natatakot ako na baka ito na ang kanilang huling pagkakataon na makawala sa pagkubkob ng Sea Clan. Kung talagang umatras sila at pahalagahan ang kanilang buhay at palalampasan ang pagkakataong ito, tiyak na dead end na ito. Sa pag-iisip nito, lahat ay mamamatay tao, isa-isa na may mataas na espiritu ng pakikipaglaban. Tumango si Master Lingmo at nakitang available ang Chi-Chi. Walang pag-aalinlangan, iwinagayway niya ang kanyang kamay at sumigaw, Timukon. Pagkatapos, lumipad muna sa mata ng dagat. Sa likod ng dalubhasa sa espiritual na mata, maraming malalakas na tao, tulad ng isang torrent, ang nasira. Boom! Sa ilang sandali lang, ang Soul Eye Master at marami pang ibang makapangyarihang tao ay bumaril sa dagat at pumunta sa labas ng mundo. Sa oras na ito, ang tatlong dakilang tribo ng labas ng mundo, pati na rin ang hindi mabilang na mga subordinate na pinamunuan nila, ay matagal nang naghihintay sa kanila. Nang makitang may malalakas na tao sa mata ng dagat, hindi sila nag-atubili na harapin ang malakas na boom na pumapatay sa nakaraan. Kabilang sa mga ito, isang puting peteng, lubhang nakakatakot, ang kumikinang na may hindi mabilang na mga sinag ng liwanag sa katawan nito, binuksan ang palanggana ng dugo nito, at dumiretso sa mga tao. Cough! Ang White Shark Clan powerhouse na ito ay lumamo ng ilang powerhouse ng direkta sa isang bibig, at ilang powerhouse ang sumabog sa blood mist ng direkta sa bibig nito. Pagkatapos, ang makapangyarihang puting peteng na ito ay yumanig sa kanyang katawan at naging anyo ng tao, na may hawak na isang matalim na espada sa kanyang kamay, sumugod sa karamihan, humahampas ng paalang at patayo, nagwawalis sa lahat ng direksyon, saglit, hindi mabilang na malalakas na tuod ang lumipad na may putol na mga braso, tumalsik ang dugo. Ang makapangyarihang puting Shark Clan na ito ay ang pinuno ng langit at kaharian ng tao, lubhang malupit. Mabangis si Hugh, galit na bumantong hininga si Heigang, at ginalaw ang dalawang malalaking palakol na nagniningning ng malamig na itim na liwanag, at mabangis na nakipaglaban sa White Shark Clan powerhouse na ito, na hinaharangan itong White Shark Clan powerhouse. At ang iba pang makalangit at human realm powerhouses sa Sea Clan ay hinarangan din ng Middle Realm powerhouses. Lumaban ng sama-sama,
at ang buong dagat ay halos mabaligtad sa ilalim ng mga kamay ng maraming powerhouses. Sa oras na ito, ang tatlong makapangyarihang pinuno ng Golden Scale Beast, si God at Shenji Clan ay nagkonsensya, na nanunood sa magulong battlefield sa ibaba, napaka-leisure. May utak ang mga tao sa middle world na ito at alam nilang nagkakaisa sila. Gayunpaman, matagal na naming pinag-isipan ito. Magkaisa man sila, sa huli ay nasa dead end sila. Si Wei Yu, ang malakas na tao ng Sigad Clan, ay malamig na tumitig, at sinabing Senador Ran. Tumango ang kaakit-akit na babae mula sa Shenji Clan. Sa pagkakataong ito, gusto nilang lipulin ang malalakas na lalaki sa gitnang mundo. Naturally, gumawa sila ng perpektong paghahanda. Ang mga lalaki sa gitnang mundo ay gustong tumakas. Nangangarap. Ang malakas na tao ng Golden Scale Orcs, ang kanyang katawan ay gamulong-gulong, naglalabas ng nakakatakot na aura. Ang kanyang galit ang pinaka-naiinip. Kahit na siya ay ganap na handa, ngunit hindi pa rin niya maiwasang personal na bumaba at makipag-away. Ang Golden Scale Beast Clan, kabilang sa mga C-clans, ay kilala bilang mahilig makipagdigma. Sa bawat laban, sila ang unang nangunguna. Ang Golden Scale Beast Clan na ito ay walang exception. Sa sandaling ito, sa tabi ni Chen Lei, mayroong 5 puppet, na bumubuo ng 5 elementong sword formation. Ang 5 elementong sword light ay kumikislap, hinarangan at pinatay ng mga Diyos ang mga Diyos, at hinarangan at pinatay ng mga Buddha ang mga Buddha, walang makakapidyo. Sa loob ng 3 taon ng pag-urong, naglaan ng oras si Chen Lei upang pinuhin ang 5 elementong puppet. Ang 5 elementong puppet na ito, na binubuo ng 5 elementong sword formation, ay napakalakas at kayang pumatay ng malakas sa ika-9 na antas ng langit at kaharian ng tao. Dahil sa puppet na palabas na ito ay nagkaroon ng buong tiwala si Chen Lei. Gayunpaman, sa pugad ng tunay na dragon, walang malakas na tao na makapagpapahintulot kay Chen Lei na gamitin ang 5 elementong puppet na ito, kaya hindi niya naibunyag ang lahat ng kanyang mga whole card. Gayunpaman, sa matinding labanan sa C-Clan, kinailangan ni Chen Lei na gamitin ang 5 elementong puppet na ito. Dahil, sa sandaling siya ay nagmamadaling lumabas, nakaramdam siya ng matinding pressure. Ang bilang ng mga master sa C-Clan ay kahanga-hanga, lalo na ang malalakas sa itaas ng Heaven Realm, na lumampas sa bilang na binanggit ng Spiritual Eye Masters. Ilang beses pa, agad na napagtanto ni Chen Lei na ang espiritual na guro at ang iba pa ay maaaring nalinlang. Nang sumugod ang mga Spirit Eye Masters, hindi ginamit ng C-Clan ang lahat ng kanilang lakas, ngunit itinago ang karamihan sa kanilang lakas. Sa katunayan, noong huling pagkakataon ay ilang malalakas na tao lamang ang sumugod palabas kasama ang Spirit Eye Master, natural na hindi ito maihahambing sa buong pagsisikap ng C-Clan. Master of Spirit Eyes at ang iba pa, sa pagmamadali, ay hindi malaman ang tunay na lakas ng C-Clan, dahil dito, sa pagkakataong ito, kahit sinubukan nilang lahat ang kanilang makakaya, naramdaman pa rin nila sa sandaling lumitaw sila sa dagat. Sa ilalim ng matinding pressure, sa ilalim ng nakakatakot na pressure na ito, natural na hindi nang ahas si Chen Lei na itago ang kanyang kakulaitan. Ang 5 puppet ay nawasak sa unang pagkakataon, at nagtatrabaho sa kanya, ang presyon ay biglang nabawasan. Kabanata 2756. Nakipagtulungan si Chen Lei sa 5 elementong puppet na may pambihirang kapangyarihan, pinatay ang mga C-Clan powerhouse na ito, tulad ng pagputol ng mga melon at gulay, maging ang mga C-Clan powerhouses ng langit at kaharian ng tao, sa harap ni Chen Lei at ang 5 elementong puppet, halos hindi na makatiis sa isang galaw, siya ay nalipol. Sa isang kisap mata, ang lugar kung saan matatagpuan si Chen Lei ay naging walang laman. Napakaraming eksperto sa dagat ang pinugutan ng ulo. Sa paligid niya, nagkalat ang mga katawan ng mga eksperto sa C-Clan. Ang sangkatauhan ay hindi madali. Nakakamangha ang performance ni Chen Lei kaya agad nitong nakuha ang atensyon ni Wei Yu, ang malandi na babae ng Shenji Clan, at ang makapangyarihang Jinlin Orc Clan. Ang malakas na tao ng Golden Scale Beast, nang makita ang makapangyarihang kapangyarihan ni Chen Lei, ay umungal at nagpas siyang pigilan si Chen Lei at patayin si Chen Lei. Kung hindi, kahit napatayin sila ni Chen Lei ng ganito, ang kanilang kaayusan ay malamang nasirain ni Chen Lei, at natural na hindi nila hahayaang mangyari ito.
Okay lang, pero ang 5 puppet sa paligid niya ay napaka-deadly. Dapat tayong magpadala ng malalakas na tao para makisali sa 5 puppet na ito sa paligid niya. Sinabi ni Wei Yu, isang malakas na lalaki mula sa Sea God Clan, sa malakas na lalaki mula sa Golden Scale Beast Clan. Naiintindihan ko, sabi ng malakas na lalaki mula sa Golden Scale Beast Clan, at pagkatapos ay sunod-sunod na utos ang lumabas. Pagkaraan ng ilang sandali, isang dosenang malalakas na lalaki mula sa tuktok ng ika-9 na antas ng langit at likas na kaharian ang pumaligid sa lugar kung saan naroon si Chenlei ang 5 mga pupi na winasak ni Chenlei. At ang malakas na lalaking ito mula sa angkan ng Golden Scale Beast ay umungal, naging isang gintong liwanag, at dumiretso kay Chenlei. Ang malakas na lalaking ito mula sa Golden Scale Beast Clan ay may extra golden long whip sa kanyang kamay. Nang nasa ere na ang tao, agad niyang iwinagayway ang mahabang letigo at mabangis na iginuhit ito patungo kay Chenlei. Ilang sandali, kumalat ang mga piraso ng gininto ang aura, at ang nakakatakot na aura ay lumundag, at ang mga bundok sa ibaba ay direktang gumuho, at ang buong ibabaw ng dagat ay agad na nahati sa dalawa, na para bang ito ay pinutol ng isang tao na may magic na kutsilyo. Ang kapangyarihan ng gintong letigo na ito ay masyadong nakakatakot. Naramdaman ni Chenlei ang bakas ng panganib na paparating, at inalag-alog niya ang kanyang katawan at kumilos kaagad upang maiwasan ang gintong letigo. Boom! Ang gintong anino ng letigo ay nahulog sa ibabaw ng dagat, at isang malaking kanal na may nakikitang malalim na ilalim ay biglang lumitaw sa ibabaw ng dagat, at ang seabed ay nahahati sa dalawa ng whip shadow na ito. Pagkatapos, ang anino nitong gintong letigo ay parang isang espiritual na ahas sa hangin. Pagkaraang bumagsak ang isang putok sa ere, mabilis siyang nagbago ng direksyon at inatake muli si Chenlei. Sheesh! Ang mahabang gininto ang letigo ay parang Diyos ng sibat baril, na tumusok sa kawalan, at sa isang kisap mata, lumapit ito kay Chenlei at direktang ipinasa sa gitna ng kanyang mga kilay. Muling nagbago ang anyo ni Chenlei, iniiwasan ang letigo na ito, ngunit ang malakas na lalaking ito mula sa Golden Scale Orcs, ang mahiwagang letigo na ito ay pambihira at hindi mahuhulaan, halos hindi ito maiiwasan ni Chenlei kahit paano ito iwasan. Isang mahiwagang letigo, masasabing napakamangha, parang anino, na humahabol sa kanya. Sa tingin mo ba, bully talaga ako? Galit din si Chenlei sa oras na ito, isang maliwanag na ilaw ang lumitaw sa kanyang kamay, at direktang kinuha niya ang Divine Sword, na siyang Ice Pattern Spirit Sword na nakuha mula sa Wuyadong Mansion. Ang Sword Shiraswang, direktang pinutol ang magic whip na ito. Shenchqiang, biglang umalangaw sa hangin ang tunog ng ginto at bakal na sipol. Ang magic whip na ito ay agad na natatakpan ng isang layer ng yelo, at ang kapangyarihan ng liksi ay biglang nabawasan. Pagkatapos ay binilang ni Chenlei ang Sword Shi at direktang naglaslas, lamalas patungo sa malakas na lalaki ng Golden Scale Monster Clan. Ang malakas na tao ng Golden Scale Beast Clan, na nahaharap sa dami ng mga espada na nalaslas ni Chenlei, ay hindi nang ahas na maging pabaya kahit kaunti, dahil ang bilang ng mga sword lights na pinatay ni Chenlei ay parehong nakakatakot. Hayaan ang malakas na tao ng Golden Scale Orc Clan, ang Chi Temper ay napakalamig sa kanyang puso na hindi siya nang ahas na pabayaan. Ang malakas na tao ng Golden Scale Beast ay gumalaw ng paalang sa isang iglap, naging isang gintong liwanag, iniiwasan ang sword chi na pinutol ni Chenlei. Hoy! Gayunpaman, biglang, isang sword chi, air ang lumitaw sa asol at diretsyong hamampas sa katawan nitong dalubhasa sa Golden Scale Monster Clan. Ang sword chi na ito ay masyadong kakaiba, talagang iniiwasan ang pangunawan ng espiritu ng Golden Scale Beast Clan powerhouse na ito. Ang sword chi na ito, napakalakas, ay direktang tumagos sa gininto ang kaliskis ng malakas na Golden Scale Orc Clan na ito, nag-iwan ng marka ng espada na may malalalim na buto sa kanyang katawan. Ilang sandali, maraming dugo ang lumabas, na ikinagulat ng malakas na lalaking ito mula sa Golden Scale Beast Clan. Hindi niya akalain na ganoon kadaling masasaktan si Chenlei. Ang Daluo Sword Cannon na winasak ni Chenlei ay walang kap-oras, at maaaring tawaging una sa gitnang mundo. Hindi lamang ang kapangyarihan nito ay walang limitasyon, ngunit ito rin ay nasa maraming pagbabago. Kanina, ang ilang sword lights na random na nahati ni Chenlei ay naglalaman ng ilang pagbabago.
Ang ilang mga sword light na ito ay talagang tinakpan ang huling liwanag ng espada, na ginagawang ang huling liwanag ng espada ng walang bakas. Makikita na ang malakas na tao ng Golden Scale Beast Clan ay malubhang nasugatan sa isang iglap. Pagkatapos ay hinati ni Chenlei ang 7 espada at 7 sword lights, na bumubuo ng pangkalahatang porma sayon sa hangin, bumasag sa kawalan, at agad na nagpakita sa harap ng malakas na lalaki ng Golden Scale Beast Race. Naramdaman ng malakas na lalaki ng Golden Scale Orc na kakaiba ang liwanag ng espada, kaya hindi siya nang ahas na pilitin ito, at umatras muli ng marahas. Gayunpaman, biglang, ang bilis ng 7 sword light na ito ay sumabog ng 100 beses. Bagamat mabilis ang bilis ng pag-atras ng Golden Scale Orc, hindi ito kasing bilis ng 7 sword light na ito. Sa isang kisap mata, ang 7 sword light na ito ay humabol sa kanila matapos makuha ang makapangyarihang Golden Scale Orc family na ito, lahat sila ay matibay at nakalas sa makapangyarihang Golden Scale Orc na pamilya. Sa kabutihang palad, ang 7 sword light na ito ay hindi mahuhulaan, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay medyo mahina. Nilaslas nila ang Golden Scale Beast Clan Powerhouse, ngunit nag-iwan ng 7 marka ng espada sa kanyang katawan, ngunit hindi ito sapat para patayin ang pangalang ito, Beast Clan Powerhouse Scale pinugutan at pinatay. Si Chenlei ay hindi nagmamadali. Ang makapangyarihang Golden Scale Orc na ito ay talagang malupit. Siya ay may 9 na antas ng kapangyarihang panlaban sa langit at human realm. Gayunpaman, kitang-kita rin ang kahinaan ng mga Golden Scale Orc na ito. Ang pamamaraan ay masyadong single, masyadong matibay, at hindi sapat na matalino. Sa kabilang banda, naunawaan ni Chenlei ang kahinaan nitong Golden Scale Beast Clan Powerhouse, gamit ang walang katapusang kapangyarihan ng pagbabago ng Daluo Sword Cannon, at mahigpit na pinigilan itong Golden Scale Beast Clan Powerhouse. Umuungol. Ang malakas na dagandong ng Golden Scale Beast Clan na ito ay talagang hindi mapaglabanan. Kapag kaharap si Chenlei, napipilitan siya kung saan-saan. Ang pakiramdam na ito ng kalungkutan ay nagpagalit sa kanya. Ang Golden Scale Beast Clan Powerhouse na ito, na may gininto ang liwanag na tumatagos sa kanyang katawan, ang kanyang aura ay biglang naging marahas ng maraming beses, ang mahabang latigo sa kanyang kamay ay naging ulap ng mga gintong multo, at mabilis siyang sumugod kay Chenlei. Si Chenlei ay nasa anyo ng kuryente, iniiwasan ang mahabang latigo, at ang hugis yellow na spirit sword sa kanyang kamay ay naging isang serye ng mga walang kapantay na sword lights, na inaalis ang mga pag-atake ng mga Golden Scale na Monster Clan Powerhouses na ito ng paisa-isa. Hoy! Pagkatapos nito, isa pang sword light ang bumaril mula sa Ice Pattern Spirit Sword sa kamay ni Chenlei. Ang bilis nito ay napakabilis na ito ay kahanga-hanga, at ito ay direktang tumusok sa noo nitong Golden Scale Beast Clan expert. Ang malakas na tao ng Golden Scale Beasts ay agad na nakaramdam ng isang walang katulad na panganib, hindi siya nang ahas na hawakan ang liwanag ng espada na ito, at agad na sinira ang pamamaraan ng kanyang katawan upang maiwasan ang liwanag ng espada na ito. Gayunpaman, ang bilis ng liwanag ng espada na ito ay masyadong mabilis, at ang espiritu ng Golden Scale Orc expert ay nalinlang. Nang maramdaman ng kanyang espiritu ang liwanag ng espada na ito, ang liwanag ng espada na ito ay talagang dumating sa noo ng Golden Scale Beast Clan Powerhouse, at sa isang huni, direktang tumagos ito sa noo ng Golden Scale Beast Clan Powerhouse na ito. Kabanata 2757. Ang espada ni Chenlei ay napakalakas kaya tumagos ito sa noo ng makapangyarihang halimaw na timangan ng ginto at bumaril mula sa likod ng ulo nito. Ang mga mata ng makapangyarihang Golden Scale Monster Clan na ito ay biglang naglaho, at ang bangkay nito ay nahulog ng husto sa dagat sa ibaba. Tungkol sa powerhouse ng Golden Scale Beast Race, si Yuan Ying ay lumipad sa unang lugar, naging isang gintong liwanag, at direktang tumakas mula kay Chenlei. Hindi hinabol ni Chenlei ang Golden Scale Orc expert na ito, sa halip ay itinuon niya ang kanyang atensyon kay Wei Yu, ang dalubhasa sa Diyos ng dagat at ang kaakit-akit na babae ng angkan ng Diyosa sa himpapawid. Matapos pugutan ni Chenlei ang Golden Scale Beast Clan Powerhouse, si Wei Yu at ang malandi na babae mula sa Shenji Clan ay mahigpit na nakakulong kay Chenlei kasama ang kanilang espiritu, at lumakas ang hangarin sa pagpatay. Maging si Wei Yu mula sa tribo ng Sea God o ang mapanlokong babaeng ito mula sa tribong Shenji,
walang sino man ang umaasa na si Jinya ay papatayin ni Chenlei. Ang malakas na tao ng Golden Scale Beast na ito ay tinawag na Jinya. Pambihira ang kanyang lakas, ngunit talagang hindi ka panipaniwala na napakadali niyang pinugutan ng ulo ni Chenlei. Sa katunayan, ang pagpatay kay Chenlei sa Golden Scale na halimaw ay tila madali, ngunit sa katunayan, naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas. Hindi minamaliit ni Chenlei ang mga Golden Scale Monster Clan powerhouses na ito. Sa panahon ng tunggalian, ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa unang pagkakataon. Kasabay nito, gamit ang huling espada, direktang binasag ni Chenlei ang Critical Strike Rune at binasbasan ito sa Sword Light sa itaas. Ang kapangyarihan ni Jiang Wang ay tumaas ng 12-dosenang beses, at saka lamang pinatay ng espada ang gininto ang ngipin. Sa katunayan, medyo minaliit ni Jinya si Chenlei, na nagdusa ng malaking pagkawala at kalaunan ay binawian ng buhay. Damn humanity! Wei Yu at ang malalakas na lalaki ng Shenji clan ay mukhang mamamatay tao at malamig sa kanilang mga mata, at muling pinakilos ang ilang malalakas na lalaki mula sa langit at kaharian ng tao upang patayin si Chenlei. Parehong maingat si Wei Yu at ang malandi na babae mula sa angkan ng Shenji. Hindi nila ito personal na ginawa, ngunit nagpa siya na gamitin ang mga puwersa sa ilalim ng kanilang mga kamay upang patayin si Chenlei. Ilang eksperto sa ika-4 at ika-5 layer ng Heaven and Human Realm mula sa Mianhai clan ang inutusang patayin si Chenlei ng halos sabay-sabay. Boom! Ilang sandali, halos matalo si Void, hindi mabilang na nakakatakot na sinag ng liwanag, lahat ay sumabog patungo kay Chenlei. Nang gumalaw ang isip ni Chenlei, lumipad palabas ang isang asul na gintong kalasag, umiikot sa kanyang katawan, humaharang sa mga pag-atake mula sa lahat ng direksyon. Hindi mabilang na ulan ng liwanag ang sumabog sa paligid ng katawan ni Chenlei, na naging sanhi ng panginginig ng kawalan, at ang kapangyarihan ay walang hangganan. Gayunpaman, ang asul na gintong kalasag na ito ay walang kapare sa depensa, at pagkatapos na harangin ang mga pag-atake ng ilang makapangyarihang celestial at human realms, nanatili itong hindi nasira. Sa oras na ito, isinakripisyo ni Chenlei ang piraso ng brilyante. Sa sandaling ang piraso ng brilyante ay isinakripisyo, ito ay naging mas malaki sa hangin, at agad na naging laki ng isang burol. Lumiwanag ang pilak na liwanag, at ang walang laman ay napilipit. Tapos, naging silver light. Ang liwanag ay bumaril patungo sa ilang malalakas na lalaki mula sa celestial race. Cough! Hindi nagtagal, may dalawang eksperto sa langit na nakapaligid kay Chenlei. Naduraj sila sa ambon ng dugo ng marahas na pagbaril ni King Kongzua. Maging si Yuan Ying ay nabigong makatakas at nilamon ng black hole na nabuo sa gitna ni King Kongzua, at pagkatapos ay pino. Matapos pinuhin ng dalawang nascent soul na ito, ang lakas ni King Kongzua ay tumaas ng husto. Umikot siya sa hangin, pagkatapos ay sunod-sunod na pinatay ang tatlong si clan powerhouses. Nilalamon ni Yuan Ying ang pagdadalisay. Sa sandaling ito, muling tumaas ang kapangyarihan ng brilyante na brilyante, at isang patong ng pilak na apoy ang damaloy sa buong brilyante na brilyante, at sa wakas ay lumipad pabalik sa gilid ni Chenlei, dahan-daang umiikot, naglalabas ng walang kapantay na kapangyarihan. Pagharap sa sea race na ito, walang sinabi si Chenlei. Ginamit niya lahat ng whole card niya. Kung tutuusin, kung hindi siya makalabas sa pagkakataong ito, baka dito na siya mamatay, kaya kailangan niyang gamitin ang kanyang makakaya. Habang nakita ni Wei Yu at ng mabangis na babae mula sa Shenji clan sa himpapawid ang eksenang ito, ang kanilang mga ekspresyon ay mapotla, at hindi nila inaasahan na ang ilang mga subordinate na ipinadala nila ay papatayin ni Chenlei ng ganoon kadali. Kasabay nito, labis din silang mapagbantay, ang kapangyarihan ng espiritual na ingat sa kamay ni Chenlei ay talagang nakakatakot. Sa sandaling ito, ang liwanag ng espada na nanginginig sa kalangitan ay biglang tumaas sa kalangitan, na naging dahilan upang maramdaman ng maraming makapangyarihang tao ang pagpintig ng kanilang mga puso. Ang lahat ng nanginginig na sword light na ito ay pinakawalan ng 5 puppet na pino ni Chenlei. Ang 5 puppet na ito ay kinubkob ng 12-dosenang mga master ng langit at kaharian ng tao, ngunit sa sandaling ito, sila ay biglang sumiklab. Ang 5 elementong hanay ng espada ay napakalakas kaya napatay nila ang lahat ng 12-dosenang Panginoon sa langit at kaharian ng tao. Sa oras na ito,
ang mga master ng iba't ibang lahi sa mundo ay dumaranas ng mabibigat na casualty, at ang moral ay bumaba ng husto. Ang mga master na ito mula sa Middle Realm, walang inaasahan na ang Sea Clan ay magkakaroon ng napakaraming master na nakaayos sa labas. Sa katunayan, kahit ang Spirit Eye Master ay hindi ito inaasahan. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ilang sandali na lamang bago ang mga Panginoon sa gitnang mundong ito ay ganap na nalipol. Gayunpaman, ang mga master na ito sa gitnang kaharian, sa sandaling ito, ay nakita ni Chenlei na aktwal na pinugutan ng ulo ang isa sa iba pang mga pinuno at pinatay ang 12-dosenang mga Panginoon ng langit at mga kaharian ng tao. Ang bawat isa sa kanila ay malupit at puno ng chi, galit. Sana. Bilang isang resulta, ang mga powerhouse na ito sa gitnang mundo ay lubos na nadagdagan ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, gumawa ng magagandang counterattack, at pinugutan ang maraming mga kaaway ng sunod-sunod. Sa katunayan, ang malalakas na tao sa gitnang mundong ito ay hindi mahina sa lakas, ngunit sila ay pinigilan sa simula at hindi maipakita ang kanilang buong lakas. Sa oras na ito, nang makita ang pag-asa na makalusot, natural nilang inilabas ang lahat ng ito ng paisa-isa, at ito ay isang katanungan kung sila ay mabubuhay. Ang malalakas na lalaking ito, syempre, walang sinuman sa kanila ang magtatago ng kanilang kahihiyan. Lahat ng uri ng mamamatay tao sa ilalim ng kahon, wala. Ginamit niya ito ng walang pag-aalinlangan, at agad na nagdulot ng matinding suntok sa Sea Clan powerhouse na ito. Damn it! Si Wei Yu, na nagmamasid sa sitwasyon sa himpapawid, at ang malandi na babae mula sa Shenji Clan, ay galit na galit dahil sila ang may kontrol sa sitwasyon, ngunit sa sandaling ito ay may bahagyang paglihis. Hinding-hindi namin sila hahayaang makatakas. Sa sandaling ito, maging si Wei Yu ng Sigad Clan o ang kaakit-akit na babaeng ito ng Shenji Clan, alam nilang hindi na sila magdadalawang isip pa, at kailangan munang patayin, oras na, Chenlei. Sa pamamagitan lamang ng pagpugot sa ulo ni Chenlei, muling bumagsak ang moral na itinataguyod ng malakas na gitnang mundo, at sa sandaling bumagsak muli ang moral ng malakas na gitnang mundo, ang mga powerhouse sa gitnang mundong ito ay ganap na masisira muli. Walang puwang para sa pagbaligtad, at magiging kordero na lamang ito sa katayan. Ginawa mo ba, o ginawa ko? Tiningnan ni Wei Yu ng Sigad Clan ang kaakit-akit na babae mula sa Shenji Clan at direktang nagtanong. Para sa kanilang dalawa, ang isa ay kailangang kontrolin ang pangkalahatang sitwasyon, at ang isa ay kailangang bumaba at patayin si Chenlei. Hayaan mo akong gawin ito. Ang malandi na babaeng ito mula sa Shenji Clan ay dinilaan ang kanyang mga labi at casual na sinabi. Kasabay nito, may nagniningas na liwanag sa kanyang mga mata. Matagal-tagal na rin mula nang makakita siya ng ganoong kawili-wiling biktima, kaya natural na gusto niya itong paglaruan. Sige, pero mag-iingat ka. Ang biktima na ito ay hindi napakadaling hawakan. Huwag itaob ang bangka sa gutter. Si God Wei Yu reminded. Huwag kang mag-alala, ngunit sinisira nito ang iyong negosyo. Sabi ng malandi na babae, tapos naging blue ribbon, at nagpakita sa harap ni Chenlei sa isang kisap mata. Sa sandaling lumitaw ang malandi na babae sa harap ni Chenlei, biglang naramdaman ni Chenlei ang sobrang delikado, at tumindig ang buhok sa buong katawan. Kabanata 2758. Nakangiting tiningnan ng babaeng ito si Chenlei bagamat wala siyang kahit katiting na aura na mamamatay tao. Naramdaman ni Chenlei na parang nakaharap siya sa isang malalim na halimaw sa dagat, lubhang mapanganib. Biglang naging alerto si Chenlei. Ang malandi na babaeng ito ay mukhang kaakit-akit, ngunit siya ay malinaw na mapanganib. Ano ang iyong pangalan, alang-alang sa iyong mabuting lakas? Bibigyan kita ng pagkakataong maging tapat sa akin at maging alipin ko, kaya kong iligtas ang iyong buhay. Ang malandi na babaeng ito ay tumingin kay Chenlei at mahinang sinabi, na may pakiramdam ng pagpapakumbaba, tinatrato si Chenlei na parang langgam. Napatingin si Chenlei sa babaeng ito. Kahit na sobrang delikado, hindi nawala kahit kaunti ang kanyang aura. Anya, joke, isa kang sirena, paano si Hide? Maglalakas loob na magsabi ng ganoon kalaking bagay, kung gagawin mo lang. Para sa akin, kung ako ay iyong alipin, maaari kong isipin na iligtas ka habang buhay. Panipi. Ang kaakit-akit na babae ay hindi nagalit matapos marinig ang sinabi ni Chenlei, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas mapanganib, at sinabi niya,
anong matalas na bagay, dahil hindi mo alam kung paano i-promote ito, huwag mong sisihin sa pagiging bastos. Tandaan, namatay ka sa kamay ng ikapitong prinsesa ng Shenji clan. Panipik. Ang mapanlokong babaeng ito ay talagang ikapitong anak na babae ng Shenji clan. Pagkatapos magsalita, direktang itinaas ng ikapitong prinsesa ng angkan ng Shenji ang kanyang kamay, at isang asul na liwanag, tulad ng kidlat, ang tumama kay Chenlei. Sa oras na ito, nakalutang pa rin si Chenlei sa harap ng asul na gintong kalasag, at ang asul na gintong kalasag na ito ay direktang hamarang sa asul na liwanag. Boom! Ang asul na liwanag na ito ay tumama sa asul na gintong kalasag, at saglit, isang patong ng mapusyaw na asul na apoy ang agad na pumaligid sa asul na gintong kalasag. Bagamat nagawang harangan ng asul na kalasag ang patong na ito ng mapusyaw na asul na apoy, ang patong na ito ng mapusyaw na asul na apoy ay damaykit sa asul na kalasag at patuloy na nag-aapoy, na ginagawang ang asul na kalasag ang liwanag na maskara na ibinubuga ay hamina at mabilis na hamina. At ang mapusyaw na asul na apoy ay tila ginamit ang liwanag na maskara na ibinubuga ng berdeng gintong kalasag bilang pagpapakain, at ang apoy ay lumakas at lumakas. Naramdaman lamang ni Chenlei na ang sigla sa kanyang katawan ay mabilis na natupok. Ang mapusyaw na asul na apoy ay lubhang kakaiba. Anong klaseng pag-atake ito? Nakakatakot. Medyo nagulat si Chenlei dahil hindi pa niya nakita ang mapusyaw na asul na apoy na ito, ngunit ang kapangyarihan nito ay ang tanging nakita niya sa kanyang buhay. Kung ito ay magpapatuloy, ang kanyang sigla ay malamang naganap na masunog ng mapusyaw na asul na apoy na ito. Si Chenlei ay natural na ayaw umupo at maghintay sa kamatayan. Habang sinisira ang asul na gintong kalasag at nilalabanan ang mapusyaw na asul na apoy, habang sinisira ang Diamond Suo na dahan-daang umiikot sa tabi niya, pinasabog niya ito patungo sa ikapitong prinsesa ng Shenji clan. Ang Vajra ay pumutol sa hangin sa himpapawid, gumawa ng isang malalim na sipol na tunog at isang tumutusok na tunog, nagiging isang nagniningning na ilaw na pilak, at ang walang laman ay nabasag sa ilalim ng kapangyarihan ng Vajra. Ang ilan sa di kalayuan ang mga bundok ay nabasag lahat. Walang kap-aras ang lakas ni King Kong Zuo. Ang ikapitong prinsesa ay hindi nang ahas na maging pab-aya, naramdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga brilyante na ito habang siya ay nasa himpapawid. Sa oras na ito, ang ikapitong prinsesa ay naghain ng isang maitim na asul na butil. Ang madilim na asul na butil na ito ay namumulaklak na may malambot na asul na liwanag. Sa gitna ng maitim na asul na butil, tila nakikita ang malawak na karagatan na umaalon. Ang maitim na asul na butil na ito, na tinatawag na Yunhaizu, ay ang kayamanan ng Shenji clan. Ang Shenji clan din ang Panginoon ng walang katapusang dagat noong panahong iyon, at ang iba't ibang kayamanan at pamana na minana ay hindi mas mababa kaysa sa kay Emperor Wuya, at kahit ilang kayamanan ay nalampasan ang mga kayamanan ni Emperor Wuya. Sa sandaling lumitaw ang Yunhaizu na ito, agad itong naging isang asul na liwanag, at mabangis na sinalubong ang pinutol na brilyante. Boom! Sina Yunhaizu at Jinghangzua ay nasa himpapawid, mabangis na bumagsak sa isa't isa, at nagkaroon ng malakas na tunog na parang lupa at lupa. Bumuhos ang pilak at asul na rune na parang malakas na ulan at kumalat sa lahat ng direksyon, winasak talaga ni Vaillant ang mundo. Sa ilalim ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan, marami sa mga naglalaban ng midfielder at si clan powerhouses ang lahat ay pansamantalang tumigil, at pagkatapos ay mabilis na naiwasan ang resulta ng banggaan ng dalawang pambihirang espiritual na tungkod. At pagkatapos ng matinding banggaan ng Vajra at Yunhaizu, lahat sila ay direktang tumalbog palabas, naging dalawang asul at pilak na batis, at lumilipad patungo sa langit. Boom! Sa huli, ang dalawang sinag ng liwanag ay nahulog sa dalawang bundok na daan-daang libong milya ang layo, at agad na nabasag ang dalawang bundok sa mga piraso. Gayunpaman, si Chenlei at ang ikapitong prinsesa ay sabay na ng ineg, na may namumuong ulo, at ang dalawang pinakamahahalagang kayamanan ay nagbanggaan. Ang divine consciousness na nasa loob nila ay hindi gaanong nasaktan, at pareho rin silang nakatanggap ng kaunting backlash. Sa oras na ito, hindi maaaring sirain ni Chenlei o ng pitong prinsesa ang kanilang mga kayamanan pansamantala. Ang mapusyaw na asul na apoy na nawasak ng ikapitong prinsesa ay lalong nasunog, halos lahat ng mga asul na kalasag ay pino. Gumamit si Chenlei ng ilang paraan upang patayin ang mapusyaw na asul na apoy,
ang mapusyaw na asul na apoy na ito ay napakahirap. Sa oras na ito, ngumiti ng masama ang ikapitong prinsesa, at muling nagpaputok ng asul na apoy sa pagitan ng kanyang mga palad. Agad na pinalibutan ng nagngangalit na apoy si Chenlei, at gustong sunugin si Chenlei upang maging abo. Sa sandaling ito, ang cultivation ni Chenlei ay halos ganap na nasunog ng mapusyaw na asul na apoy, at nakaramdam siya ng matinding pressure. Ang pitong prinsesa ay nagpakita ng isang ngiti, ang mapusyaw na asul na apoy na ito, ngunit ang pinakamataas na sagradong paaralan ng kanilang Diyos G pamilya, ang kapangyarihan nito ay walang hangganan, masasabing walang hindi masusunog, at walang mamamatay kailanman. Dahil sa labis na pagkatakot ni Xinyan, ang kanilang Shenji clan ay makapagpaparamdam sa maraming malalakas na tao sa Si clan. Siyempre, ang banal na apoy ng kanilang angkan ay hindi magagapi, at may mga kayamanan na pinipigilan, ngunit ang bagay na pumipigil sa banal na apoy na ito ay isang uri ng misteryosong tubig sa kailaliman ng walang katapusang dagat, at least Chenlei walang paraan upang sirain ang banal na apoy ng kanilang angkan. Nakangiting tumingin ang ikapitong prinsesa kay Chenlei, na unti-unting nilalamon ng apoy ng Diyos. Hanggat namatay si Chenlei, ang mga powerhouse ng lahat ng lahi sa Middle World, Shi, ay tiyak na babagsak. Sa oras na iyon, magagawa nilang patayin ang Middle Earth humanity ng sabay-sabay. Tulad ng pagmamalaki ng ikapitong prinsesa, biglang nawala ang mapusyaw na asul na banal na apoy sa paligid ni Chenlei, at sa kamay ni Chenlei, mayroong isang dagdag na purple gold gourd. Ang purple gold gourd na ito ay simpleng lucky gourd. Matapos gumamit ng hindi mabilang na mga ehersisyo, nalaman ni Chenlei na hindi niya mapapatay ang kakaibang asul na apoy na ito, at hindi na niya sinayang ang kanyang enerhiya, ngunit direktang kinuha ang good fortune gourd, dinurog ang good fortune gourd, at gustong tanggalin ang blue gourd. Ang kita ng apoy ay pumasok sa good fortune gourd. Ang maswerteng lang na ito, tulad ng inaasahan, ay hindi nakamit ni Chenlei, at direktang inilagay ang lahat ng asul na banal na apoy na ito sa lang at pino ang mga ito. At pagkatapos, hindi nag-atubili si Chenlei, at sa pamamagitan ng isang tuwid na espada, pinatay niya ang ikapitong prinsesa. Kabanata 2759. Ang liwanag ng espada na ito ay napakabilis kaya't ang ikapitong prinsesa ay walang oras na mag-react, at naputol ito ng liwanag ng espada. Gayunpaman, mayroong isang string ng mga palamuting hugis shell sa katawan ng ikapitong prinsesa, ngunit sa sandaling ang espada ay pumasok sa katawan, ang espada ay nagningning sa unang pagkakataon, at pagkatapos ay isang magaan na kurtina ang nabuo upang harangan ang espada. Hoy! Ang espada ni Chenlei ay nalaslas sa magaan na kurtina, at hindi mabilang na mga ron ang lumipad sa buong lugar. Tungkol naman sa pitong prinsesa, sa tali ng mga palamuting hugis shell, biglang naging pulbos ang isang shell. Bakas sa mukha ng pitong prinsesa ang pag-aalala. Ang shell jewelry set ay mukhang ordinaryo, ngunit ito talaga ang kayamanan ng kanilang Shenji clan. Ang shell na ito ay hindi lamang kamanghamanghang sa pagtatanggol, kundi pati na rin, isang kayamanan para sa kamatayan. Ang shell ay maaaring mamatay ng isang beses. Ang set ng shell na alahas na ito ay mayroon lamang 5 shell. Sa hindi mabilang na beses bago, ang hanay ng mga alahas na ito ng shell ay pumutok sa laro ng pagpatay sa pitong prinsesa ng 2 beses, at ngayon ay 3 na lamang ang natitira. Isang shell lang. Ngayon, isang shell ang ganap na nabasag sa mga kamay ni Chenlei. Sa madaling salita, ang espada ni Chenlei ay may kakayahan na banta sa kanyang buhay. Ang ikapitong prinsesa ay hindi na nang ahas na maging pabaya. Kung wala siyang kapalit na patay na shell na ito, siya ay namatay sa pamamagitan ng espada ni Chenlei sa sandaling ito. Bumantong hininga ang ikapitong prinsesa, papatayin ang kanyang katawan, ang buhok na binubuo ng mga sea snake sa kanyang ulo ay biglang tumaas, at sa himpapawid, sila ay naging nakakatakot na ahas ng dagat, na inilabas ang kanilang mga pangil, at sumugod patungo kay Chenlei. Pinapatay ang nakaraan. Ang sea snake na ito ay lubhang makamandag at madaling lason, ang pinakamalakas na nilalang sa langit at mga kaharian ng tao. Nang makita ni Chenlei ang eksenang ito, agad niyang dinurog ang good fortune gourd sa kanyang kamay, at ang good fortune gourd ay nagbuga ng asul na apoy, na agad na nilunod ang lahat ng mga sea snake na ito.
Ang asul na apoy na ito ay eksaktong kapareho ng Divine Fire na hinigop ng ikapitong prinsesa sa kanyang maswerteng lang. Napakalakas ng kanyang lakas kaya kahit si Chenlei ay hindi niya kayang harapin. At ang bughaw na apoy na ito ay biniyayaan ng pagdadalisay ng maswerteng lang na nagkukumpuni ng ilang beses. Sa una, ang Sea Serpent na ito ay hindi matatakot sa asul na banal na apoy na ito. Gayunpaman, ang banal na apoy na pinalakas ng natural na lang ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng ahas dagat na ito. Ang mga piraso ng Sea Serpent ay direktang naapektuhan ng asul na apoy na ito. Ang apoy ng mga Diyos ay nasunog hanggang sa Abu, at ang lason ng ahas sa dagat na ito, ang kanilang kaibigan, ay sinunog. Sa oras na ito, ang 7 prinsesa, ang kakaibang buhok na gawa sa mga ahas sa dagat, ay nasunog lahat, na nagpapakita ng isang bilog na kalbo na ulo. Matapos masunog ang buhok na gawa sa mga sea snake sa ulo ng ikapitong prinsesa, walang kakaibang kulay. Kahit nakalbo ang picture, napakakoketesi pa rin. Ang ikapitong prinsesa ay bumubuga ng apoy sa oras na ito, at hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap si Chenlei. Sa katunayan, hindi si Chenlei ang mahirap pakitunguhan, kundi ang kayamanan sa mga kamay ni Chenlei. Hindi bababasa, alam ng ikapitong prinsesa na sa mga tuntunin ng tunay na lakas, hindi niya kalaban si Chenlei. Gayunpaman, si Chenlei ay may ilang kayamanan, lalo na ang maswerteng lang, na nagparamdam sa 7th princess ng matinding pressure at lubhang mapanganib. Sa oras na ito, muling dinurog ni Chenlei ang good fortune gourd. Sa sandaling ito, sa maswerteng lang, isang dilaw na kamikaze ang bumulwak ng direkta, humihip patungo sa ikapitong prinsesa. Ang ikapitong prinsesa ay nakaramdam lamang ng isang walang kapantay na panganib, at walang pag-aalinlangan, isinakripisyo niya ang nagtatanggol na kayamanan sa mga Marine clan, ngunit ito ay isang mahalagang salamin na gawa sa isang shell ng pagong. Ang mahalagang salamin na ito na ginawa mula sa isang shell ng pagong ay lubhang mahiwaga at maaaring sumasalamin sa karamihan ng mga pag-atake. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga dilaw na kamikaze ay wala sa kanila. Ang dilaw na kamikaze ay agad na nagpalubog sa 7 princesses. Agad na naramdaman ng ikapitong prinsesa na ang mahalagang salamin sa kanyang kamay ay kumukupas sa nakababahala na bilis. Pagkatapos ng ilang paghinga, ang pinakamamahal na salamin na ito ay mabilis na tumanda at nabasag, at sa wakas ay naging pulbos, ganap na nawasak. Pagkatapos noon, isang dilaw na sagradong hangin ang agad na bumalot sa ikapitong prinsesa. Gayunpaman, muling lumiwanag ang string ng shell na alahas sa ikapitong prinsesa, at lumitaw ang isang kalasag upang protektahan ang ikapitong prinsesa. Pagkaraan ng ilang sandali, nabasag ang isa pang shell at naging kawalan. Malinaw, pinalitan nito ang patay na shell at muling nalutas ang mortal na sitwasyon para sa 7 prinsesa. Sa oras na ito, ang ikapitong prinsesa ay labis na nagalit, dahil ang string ng shell ay napakahalaga. Sa maikling panahon, ang 2 shell ay nawasak sa mga kamay ni Chenlei, na naging dahilan ng pagkapuot niya kay Chenlei. Pinapatay ako ng hangin. Ang ikapitong prinsesa ay bumantong hininga ng galit, at biglang may ice blue na banal na busog sa kanyang kamay. Pagkatapos ay binuksan niya ng diretso ang busog at bumaril ng palasyo patungo kay Chenlei. Sa oras na ito, wala nang kapangyarihan si Chenlei na sirain ang maswerteng lang, at napakalaki ng halaga para ipagpatuloy niya ang pagsira sa kayamanang ito. Agad na iniligpit ni Chenlei ang Lucky Gourd, at kasabay nito, isang tableta na nagpanumbalik ng cultivation behavior ay pinalamanan sa kanyang bibig. Sa oras na ito, nakarating na sa harapan ang pana na ipinutok ng ikapitong prinsesa. Ang araw na ito ay nagbuga ng malamig na asul na liwanag at napakalakas. Ang walang laman ay nabutas, at ang dagat sa ibaba ay agad na napalitan ng makapal na yelo. Ang palasong ito ay yin at malamig, at ang kabagsikan nito ay lubhang nakakatakot. Naramdaman lang ni Chenlei ang pangangilig sa gitna ng kanyang mga kilay. Halatang nataman siya nitong palaso, siguradong masusugatan siya. Nanginginig ang figure ni Chenlei, naging multo, mabilis na gumagalaw sa kawalan, sinusubukang iwasan ang nakakatakot na arrow na ito. Gayunpaman, ang arrow light na ito ay parang anino, hinahabol ito. Hindi maalis ni Chenlei ang nakakatakot na arrow light na ito. Higit pa rito, ang bilis ng arrow na ito ay pabilis ng pabilis,
na nagpaparamdam kay Chenlei na lubhang mapanganib. Uminom. Nang makita ni Chenlei na hindi niya maiiwasan ang kakaibang arrow na ito, hindi siya nag-atubiling iwagayway ang Ice Pattern Spirit Sword sa kanyang kamay at iwaksi ang kakaibang arrow na ito. Boom! Hinamplas ni Chenlei ang kakaibang arrow na ito, at biglang, ang kakaibang arrow na ito ay direktang pumutok. Ang napakalaking puwersa ng pagsabog ay direktang yumunig kay Chenlei paatros, hindi makontrol ang kanyang figure. Gayunpaman, ang napakalaking kapangyarihan ng pagsabog na ito ay hindi pa ang pinakamalaking banta kay Chenlei. Ang pinakamalaking banta ay nagmula sa kakaibang asul na arrow light na ito. Ang asul na arrow light ay sumabog, kakaibang enerhiya, kasama ang pattern ng yellow na spirit sword, diretso sa kaluluwa ni Chenlei, hanggang sa ang kanyang kaluluwa ay pinugutan ng ulo. Naramdaman ni Chenlei na ang kakaibang enerhiyang ito ay lubhang mapanganib. Sa sandaling tumama ito sa kaluluwa, ang kaluluwa ay mawawasak kaagad, at walang paraan upang labanan ito. Kaya lang hindi mapigilan ni Chenlei ang kakaibang enerhiya na ito sa anumang paraan. At ang ikapitong prinsesa ay labis na ipinagmamalaki sa oras na ito. Ang Soul Chasing at Extinguishing Divine Arrow, na dalubhasa sa pagsira sa kaluluwa ng kaaway, ay isang napakadelikadong espiritual na ingat sa pamilya Shenji. Ang ganitong uri ng kaluluwa na humahabol at pumapatay sa palaso ng mga Diyos, isang pamana mula pa noong unang panahon, nagawa sa mga ngipin ng isang uri ng hayop sa dagat na matagal nang nawawala sa malalim na dagat. Ang ganitong uri ng sea beast ay tinatawag na Soul Chaser, at ngayon ay gumagamit ng mas mababa sa isa. Gayunpaman, sulit na tanggalin si Chenlei. Kabanata 2760. Isang kakaibang enerhiya, lubhang mabangis, ang bumuhos sa kaluluwa ni Chenlei, hindi pinapansin ang anumang depensa mula kay Chenlei. Nagpanik din si Chenlei sa oras na ito at nakaramdam ng lubhang mapanganib, ngunit wala siyang magawa. Ang kakaibang enerhiyang ito ay lumitaw sa harap ng kaluluwa ni Chenlei sa isang iglap, at dumiretso sa kaluluwa ni Chenlei upang lumunin ang kaluluwa ni Chenlei. Tungkol naman sa primordial spirit ni Chenlei, sa harap ng kakaibang enerhiyang ito, na parang nakaharap sa isang natural na kaaway, hindi ito gumagalaw, nang walang kahit kaunting pagtutol. Sa sandaling ito, biglang lumabas ang sinaunang tripod mula sa primordial spirit ni Chenlei, at direktang ipinasok ang kakaibang enerhiyang ito sa sinaunang tripod. Pagkatapos noon, muling bumalik si Guding sa kaluluwa ni Chenlei, hindi gumagalaw. Ang sinaunang tripod na ito ay natural na ang walang kamatayang tripod na nakuha ni Chenlei. At ang walang hanggang tripod na ito ay nasa kaluluwa ni Chenlei, at hindi maaaring aktibong sirain ni Chenlei ang mahiwagang kapangyarihan ng tripod na ito. Tanging kapag si Chenlei ay nahaharap sa panganib sa buhay, ang walang kamatayang tripod na ito ang magkukusa na lumitaw, upang hadlangan ang panganib ng pagpatay kay Chenlei. Hindi alam ni Chenlei kung anong antas ang immortal na tripod na ito, ngunit alam ni Chenlei na ang rank ng immortal na tripod na ito ay malamang na mas mataas kaysa sa Lucky Gourd na nakuha niya. Ramdam ni Chenlei na ang Lucky Gourd na nakuha niya ay labis ding natatakot sa immortal na tripod na ito. Sa katunayan, pagkatapos na wasakin ang All Things Cultivation Tianbao Tower ni Chenlei, at pagkatapos makuha ang treasure casting technique, nang i-recast niya ang Tianbao, naisip niyang gamitin ang immortal na tripod na ito bilang template para i-cast ang isa at ang immortal na tripod na ito. Ang parehong Tianbao. Sa kasamaang palad, sinubukan niya ng ilang beses, ngunit walang resulta. Ang isa sa mga ito ay ang kanyang cultivation realm ay napakababa pa, at walang cultivation sa dodging realm. Ang isa pa ay itong walang hanggang tripod. Ang antas ay masyadong mataas, sa kanyang kasalukuyang lakas, imposibleng gawin ang gayong Tianbao. Kaya, sa huli, kinailangan ni Chenlei na gamitin ang Lucky Gourd bilang template para i-recast ang Tianbao at itapon ang Wandaobao Gourd. Sa sandaling ito, matapos lamunin ng walang kamatayang tripod ang kakaibang enerhiyang ito, nawala ang banta ni Chenlei Yuanshen. Sumunod, si Chenlei ay hindi nag-atubili, at muling humarap sa ikapitong prinsesa. Kasabay nito, direktang nag-alay ng gintong liwanag si Chenlei at ipinutok ito patungo sa ikapitong prinsesa. Sa oras na ito, napagpasyahan na ng ikapitong prinsesa na si Chenlei ay tiyak na mamamatay,
at narelax ang kanilang pagbabantay. Dahil alam ng 7 prinsesa na kapag natamaan sila ng Soul Pursuing and Destroying Arrow, tiyak na mamamatay sila, at walang posibilidad na mabuhay. Hindi niya akalain na hindi pa rin pupugutan ng ulo si Chenlei sa gayong pag-atake. At ang sword light ni Chenlei ay napakalakas, at agad itong umatake at pumatay. Ang bilis ay napakabilis, na lumampas din sa inaasahan ng ika-7 prinsesa. Sa pagkakataong ito, ang ika-7 prinsesa ay wala pang oras para mag-react, kaya siya ay pinutol ni Jiang Wang. Muling kuminang ang patay na shell sa katawan ng ika-7 prinsesa, na hamarang sa palaso para sa ika-7 prinsesa. Kasabay nito, ang gininto ang liwanag na inaalok sa kanya ni Chenlei ay mabilis ding tumama sa ilaw na maskara na ibinubuga para sa patay na shell. Boom! Nagkaroon ng isang malakas na ingay, at ang gininto ang liwanag ay direktang sumabog sa maskara na nagpira-piraso sa patay na shell, at ang pumalit sa patay na shell ay agad na naging pulbos. Sigaw ng ika-7 prinsesa. Ang biglaang pagbabago ay natakot sa ika-7 prinsesa. Hindi niya akalain na ganito kabanggas ang ganting atake ni Chenlei. Ang gininto ang liwanag na inihain ni Chenlei ay isang brick na gawa sa Chaos Stone. Ang ladrilyo na ito ay orihinal na inihanda ni Chenlei upang gawing isang Fantian seal, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa ito napino, at nasa anyo pa rin ang isang ladrilyo. Gayunpaman, sa tuwing dumaan si Chenlei sa isang kalamidad, ilalagay niya ang ladrilyo na ito sa liwanag ng kulog upang mapahina ito. Ang kasalukuyang ranggo ay umabot sa antas ng isang ika-7 order na espiritual na inggit. At ang brick na ito ay walang ibang function. Isa lang ang function, which is weight, which is very heavy. Naniniwala si Chenlei na ang ladrilyo na ito ay madali nang sirain ang isang maliit na planeta. Sa pagkakataong ito, binalak ni Chenlei na sirain ang ika-7 prinsesa sa isang iglap. Kaya, sa pamamagitan ng dalawang sanga, hindi lamang niya nabasag ang critical na strike rune sa liwanag ng espada, ngunit pinatay din niya ang 7th princess gamit ang isang espada, at direktang isinakripisyo ang brickboard na ito. Ang liwanag ng espada ni Chenlei ay nablock ng patay na shell ng 7 prinsesa, at karamihan sa kapangyarihan ay nablock ng brick na ito na gawa sa magulong bato. At ang ladrilyo na ito, matapos sirain ang liwanag na maskara na ibinigay ng ika-7 prinsesa sa patay na kabibi, ay nanatiling hindi nabawasan at diretsyong binaril ang ika-7 prinsesa. Ang ganting atake ni Chenlei sa pagkakataong ito ay lampas sa inaasahan ng 7th princess. Ito ay mabilis at malupit, at ang ika-7 prinsesa ay walang oras upang mag-react. At nang mag-react siya, huli na ang lahat, at nahulog ang bato na sumisigaw at nakatutok sa ulo ng ika-7 prinsesa. Sa pagmamadali, ang ika-7 prinsesa ay nagsakripisyo ng isang transparent na spray, na nakabitin sa itaas ng kanyang ulo, sinusubukang harangan ng brick. Gayunpaman, ang lakas ng ladrilyo na ito ay napakahusay. Diretso kung binasag ang transparent water splash, at pagkatapos, nang walang anumang pantasya, direktang tinapik ng laryo ang ulo ng 7 prinsesa. Pop! Sa unang pagkakataon, ang ika-7 prinsesa ay binaril at naging ulap ng dugo. Sa sandaling ang katawan ng ika-7 prinsesa ay naging ambon ng dugo, isang kislap ng liwanag, na nagpoprotekta sa sanggol ng ika-7 prinsesa, agad na umangat sa langit at tumakas sa walang katapusang dagat. Ang bilis ay napakabilis na si Chenlei ay walang pagkakataon na matanggap ito. Malinaw, ang ika-7 prinsesa ay may pambihirang kayamanan ng espiritu upang protektahan si Yuan Ying. Kapag nawasak ang kanyang katawan, poprotektahan niya si Yuan Ying para makatakas sa unang pagkakataon. Sinira ni Chenlei ang katawan ng ika-7 prinsesa, at walang pakialam sa Yuan Ying na nakatakas. Ikinaway niya ang kanyang kamay para alisin ang storage ring sa ika-7 prinsesa, at pagkatapos ay tumingin kay Wei Yu sa hangin. Ang labanan sa pagitan ni Chenlei at ng 7 princesses ay masasabing nakaapekto sa nerbiyos ng maraming tao. Karamihan sa mga makapangyarihang tao sa mundo ay nanunood ng labanang ito ng may inis. Ngayon, nang makita ang tagumpay ni Chenlei, ang mga powerhouse na ito sa gitnang mundo ay natural na mas nasasabik, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumataas, at ang kanilang moral ay napakataas. Kung tungkol sa maraming powerhouse ng Sikh clan, binibigyang pansin din nila ang labanang ito.
Nang makitang napunit ang 7 prinsesa at tumakas si Yuan Ying, natural na bumagsak ang moral. Sa ganitong mga kalagayan, ang kalamangan ng malakas na angka ng dagat ay unti-unting naging kawalan, at hindi isang madaling gawain na mabawi ang kalamangan na iyon. Sa sandaling ito, si Wei Yu ng angka ng sigad ay mukhang napakalamig, at ang kanyang mukha ay maraming beses na mas maitim kaysa sa ilalim ng isang palayok. Hindi inaasahan ni Wei Yu na ang kanilang sopistikadong plano ay ganap na mawawasak sa mga kamay ni Chen Lei. Wei, nakita mo sa oras na ito na ang pangkalahatang kalakaran ng si Clan ay nawala. Kahit napatayin niya si Chen Lei ngayon, imposible para sa maraming powerhouse ng si Clan na puksain ang lahat ng powerhouse na ito sa nakulong na middle world. Imposibleng puksain ang lahat ng nakulong na mid-level powerhouses. Hindi maituturing na tagumpay ang kanilang plano. Sa pagkakataong ito ang plano, sa ngayon, ay isang ganap na kabiguan. Ang titig ni Wei Yu ay kasing talas ng isang espada, na nakatitig kay Chen Lei. Ngayon, ang tanging ideya niya ay patayin si Chen Lei para mailabas ang galit sa kanyang puso.